Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bodhidharma ng agila sa langit, ang agos ng mga tao ay kasing dami ng mga kawan ng karpa na tumatawid sa ilog, hindi mabilang na mga makapangyarihang landas ng alchemy ang nagtitipon mula sa lahat ng direksyon. Noong araw ng sermon, ang ingay at sigawan ay nagkagulo ng husto. 1,000,000 powerhouse ng alchemy path ang nagtipon sa Heavenly Eagle. Isa itong napakagandang tanawin. Siyempre, napakaliit na bahagi lamang ito. Mas marami pang mga powerhouse sa alchemy path ang paparating pa rin. Nakasuot si Mateo ng damit pang seremonya, nakaupong nakasabit sa ibabaw ng isang napakalaking diagram ng Tai Chi. Nakapikit ang kanyang mga mata, nagpapahinga sa kanyang isipan. Isang aura ng dakilang daw ang pumuno sa buong espasyo. Iyan ba ang daw ni Second Sage? Talagang malawak at malalim. Isang tingin ko lang at pakiramdam ko ay hindi ito maarak. Ayon sa mga alamat, si Second Sage na ang numero 1 tao sa landas ng alchemy. Hindi ko inaasahan na ikakalat niya pala ang kanyang daw sa lahat ng buhay. Pagpalain ng lahat ng edad, tunay na isang santo. Malaki talaga ang tsansa naming maliliit na prize ngayon. Para sa karamihan ng mga alchemy path powerhouse, hindi nila alam kung ano iyon. Pinino lang ng Okamiya ang mga table tasks. Iilang tao lamang ang maaaring makapasok sa DAO. Pero ang pagdaraos ni Mateo ng sermon at pagpapalaganap ng DAO ay magiging isang napakaswerteng pagkakataon para sa mga taong ito. Karaniwan, kalimutan na natin si Mateo, kahit ang isang 7-star alchemy god ay isang nilalang na hindi nila kayang hawakan. Pero ngayon, ang mga gagawin ni Mateo ay makakabuti sa mundo. Ang sagradong ancestor high priest at ang kanyang mga disipulo, pati na rin ang isang grupo ng mga ninuno, ay kasalukuyang naroon ng may gulat, nakikinig kay Mateo na kumakalat ng DAO. Nitong mga nakaraang araw, maraming beses na naglaban sina Wing at Mateo sa alchemy, at patas silang nagtugma. Samantalang siya ay nakinabang ng malaki. Ang DAO ni Mateo ay naiiba sa Medicine Ancestor. Ang DAO ni Medicine Ancestor ay walang kapantay na malupit at mapang-api. Mga powerhouse ng landas ng alchemy na nakalaban na niya dati, mahirap para sa kanilang mga pusong DAO na hindi maiwasang mawala ng balanse. Biktima rin nito si Wing. Ang DAO ni Mateo ay pantay at kalmado, nagpapakita ng isang maringal na kapaligiran. Habang nakikipagdebate kay Mateo tungkol kay DAO, hindi namamalayang nabawi pala ni Wing ang sarili niyang pusong DAO, at ang kanyang lakas ay mabilis na lumalakas. Gayunpaman, ang debate tungkol sa DAO ay ibang bagay. Iyon ay ilang maliliit na palitan lamang ng mga usapan. Samantalang ngayon, Mateo ay nagpapalaganap ng DAO, iyon ay ang pagpapalawak ng kanyang mga turo sa DAO. Ito ang pagpapakita ng diwa ng kanyang dakilang DAO. Ang aksyong ito ay talagang may pambihirang kahulugan sa antas ng mga ninuno, at sa mga matatandang natigil sa harap ng DAO pil ng hindi mabilang na taon. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata at nagsimulang mangaral tungkol kay DAO. Ang aking DAO ay hindi ibang landas. Ang pagpapalaganap ng DAO ngayon, ito ay upang buksan ang iyong mga puso bilang DAO. Isang napakaraming dakilang DAO, ang Alchemy DAO ay isang espesyal na landas. Ano ang Alchemy DAO? Isang tableta, isang mundo. Kung gayon ngayon, magsisimula tayo sa Divine Essence Peel. Kasunod ng walang pagod na pagsasalita ni Mateo, ang nasa ibaba ay nagkagulo. Pildores ng banal na asensya. Ang pangunahing makapangyarihang nilalang sa landas ng alchemy ay ang Divine Essence Peel. Ano ang Divine Essence Peel? Isa iyan sa mga nasa ranggong Divine Peel, ang pinakasimpleng Divine Peel. Sa ganitong antas ng mga gamot, kaya nilang pinuhin ang isang malaking kumpol gamit lamang ang isang kumpas ng kamay. Isa iyan sa mga gamot na ibinibigay sa mga baguhang kakapasok lang sa deity realm para kainin. Natanggal na ang pantalon ko, pinapatinggan mo pa ako rito. Sandaling narinig ang kawalang kasiyahan, paghamak, pagkutya, at pagmumura sa buong paligid. Mga salitang maangas, niloloko lang nito ang mga tao. Kumunat ang noo ni Wing, at sinabi niya sa seryosong boses, tumahimik ka. Kung mayroon pang mga maiingay, mamatay ka. Isang nakakagulat na aura ang agad na bumalot sa buong lugar.
Nang magalit ang isang day before flight, hindi na nila ito kayang tiisin. Agad naman itong tumahimik. Sumanghel si Wing ng malamig at sinabing, si Mateo na nangangaral tungkol sa Tao, ito ang kapalaran ng inyong buhay. Makinig kayong mabuti, kahit na kaunti lang ang naintindihan ninyo, sapat na rin ito para sa inyong lahat na makinabang habang buhay. Kahit hindi nang ahas magsalita ang lahat dahil sa kapangyarihan ng Sacred Ancestor High Priest, nanlalait pa rin sila. Divine Essence Pill, ano ba ang masarap pakinggan? Wala talagang pakialam si Mateo sa mga kaguluhang ito. Limitado ang kanyang oras. Gaano man karami ang maaaring maunawaan, nakasalalay lamang ito sa mga taong ito mismo. Bagamat mababaw ang Divine Essence Pill, ito ang pundasyon ng Great Tao. Ngayong nakaakyat na siya sa tuktok, at muling tumingin sa ganitong uri ng gamot, natural na nag-iba ang kanyang opinyon. Casual na kayang pinuhin ng kasalukuyang Mateo ang Rank 1 Divine Pills na 100 beses na mas malakas kaysa sa Divine Essence Pill. Pero bakit siya nagsimula sa Divine Essence Pill? Ang Divine Essence Pill ay isang formula ng tableta na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng binyag, ito ay isang formula ng tableta na walang katapusang pinagbuti. Kahit simple lang ang medicinal pill, naglalaman ito ng kasabihan ng dakilang Tao. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Ang orihinal na paghamak, pangungutya, kay abangan, ay nauwi sa kasalukuyang pagkabigla, paghanga, at pagkatulala sa mga iniisip. Ngayon lang nila nalaman na ang isang maliit na Divine Essence Pill ay naglalaman pala na napakaraming katotohanan. Ang mga bagay na pinag-usapan ni Mateo, hindi pa nila naisip noon. Pinino niya ang isang Divine Essence Pill sa harap ng lahat. Bawat hakbang, pinag-aralan niya ng malalim, unti-unting ipinapakita ang sarili niyang Tao. Isang maliit na diagram ng Tai Chi ang nabuo sa kawalan. Ang ekspresyon ng lahat ay naging walang kapantay na gulat. Ngunit sa gitna nila, may isang taong mas nakaramdam ng pagkabigla kaysa sa iba. Ang taong ito ay ang sagradong mataas na saserdote ng ninuno. Lumalabas na ito pala ang Tao niya. Isang maliit na Divine Essence Pill ang nagtatago ng isang napakagaling na Tao. Rank 1 Divine Pills, masyado na nating nalilimutan ang mga ganoong pills. Paano naman ang Rank 2 Divine Pills, Rank 5 Divine Pills, at Rank 8 Divine Pills? Maraming henyo ang pawang mga damong walang ugat. Tila makapangyarihan sila ngunit wala silang silbi kahit na maganda ang itsura. Ngunit ang kanyang lakas ay isang lakas na walang katapusang napapabago. Kanina pa namin hinahanap ang panandalian at panandaliang Tao, pero ang pinagtutuunan niya ng pansin ay ang bawat maliit na bahagi. Sa ngayon, isa na siyang dagat. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung ano ang kulang sa Tao ng dalawang lahi. Sa mga taong naroroon, si Wing ang pinakamalapit kay Tao. Tungkol sa pagpapalaganap ni Mateo ng Tao, ang kanyang mga iniisip at nararamdaman ang siyang pinakamalalim. Tunay ngang nakapagtayo ang kanilang Tao ng isang gusaling 100,000 talampakan ang taas. Ngunit ang kanilang mga gusaling 100,000 talampakan ang taas ay kulang sa mga ledrilyo at aldosa. Ang mga gusali ay puno ng mga butas. Ang ganyang gusali, habang tumataas ang pagkakatayo, mas mapanganib ito. Kaya naman, nabigo ang kanyang Tao sa harap ng Medicine Ancestor, at nawala rin siya sa kanyang sarili. Pero, kahit natalo si Mateo, siya pa rin ang nagwagi. Dahil masyadong matatag ang Tao niya. Bagamat hindi kasing lakas ng Wing ang naramdaman ng ibang mga ninuno, malaki rin ang nakinabang sa kanila. Kasunod nito, unti-unting binuo ni Mateo ang buong sistema ng Rank 1 Divine Pills gamit ang Divine Essence Pill bilang pundasyon. Noon lang natuklasan ng lahat na sa lahat ng Rank 1 Divine Pills, mayroong lahat ng uri ng koneksyon. Ang pagkabigla sa puso ng lahat ay lalong lumakas. Nagbigay si Mateo sa kanila ng isang bagong pananaw. Ito ang pananaw ng Diyos. Kasalukuyan silang nakatayo sa harapan ng Diyos, muling sinusuri ang kanilang mga Rank 1 Divine Pills. Tuklasin ang lahat ng bago at sariwa. Napuno ng karunungan. Nagbibigay liwanag sa mga nalilito. Hindi na nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman ngayon. Ang ipinakita ni Mateo para sa kanila ay isang bagong-bagong sistema ng paglilinang sa landas ng alchemy. Kung dati, ang alchemy daw ay umaasa sa mga mana. Ngayon, ang landas ng alchemy ni Mateo ay isang malaking tagumpay ng lahat ng nagtitipon doon.
Ito ay isang kumpleto at bagong-bagong sistema ng cultivation na kayang tiisin ang masusing pagsusuri at lumikha ng hindi mabilang na mga powerhouse sa alchemy path. Ganoon lang, mula Rango 1 hanggang Rango 2, hanggang sa Rango 8 Divine Pills. Unti-unting ipinaliwanag ni Mateo ang kanyang sistema ng cultivation, ikinakalat ang kanyang Dao, malinaw na ipinakita ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa harap ng lahat. Maraming tao ang nag-iisip na simple lang ito noong una. Ngunit kalaunan, hindi na nila ito maintindihan pa. Habang papalayo, lalong nagiging malabo at mahirap itong intindihin. Sa isang iglap, dumating ang isang taon. Nang sandaling tumigil si Mateo sa pangangaral tungkol sa Dao, tahimik ang milyon-milyong makapangyarihang nilalang na naroon. Matalim ang tingin ni Wing at biglang bumukas ang kanyang bibig at sinabing, ngayon, igagawad kay Mateo ang katayuan bilang isang ninuno. 2332. Si Ninunong Croswell ang nagpasimula ng huwaran ng alchemy Dao, at isang lalaking may dakilang talento at bertod sa paglipas ng mga panahon. Ngayon, siya ay igagawad sa katayuan ng isang ninuno. Ngayon, ipinapalaganap ang Dao at binabasbasan ang lahat ng edad. Kung hindi ipagkakaloob kay Mateo ang katayuan bilang isang ninuno, hindi ito kukonsentihin ng langit. Tungkol sa pagiging ninuno ni Mateo, walang tumutol. Marahil ay hindi naunawaan ng mga taong may kaunting lakas ang kahulugan ng pagkalat ng Dao. Ngunit silang lahat, ang mga ninunong ito, ay lubos na nakakaalam ng malalim na epekto nito. Bago ito, alchemy daw man ito ng sangkatauhan o ng demonyo, lahat ay kalat-kalat at magulo. Masasabing isa itong akto ng pabigla-bigla. Naiintindihan mo ang Dao mo, pinagbubuti ko ang aking tableta. Kahit ang medicine ancestor ay hindi nagawang i-distill ito para maging isang mature na cultivation system. Pero nagawa ito ni Mateo. Hindi lang niya ginawa iyon, ipinamahagi pa niya ang kanyang mga natamo sa cultivation sa lahat ng buhay, at ipinakita ito sa lahat. Ang meritong ito ay walang katulad mula pa noong unang panahon. Isang taon ng pagpapalaganap ng Dao, ang merito ay humantong sa 1,000 taon ng kontribusyon. Sa mga powerhouse na ito na nasa antas ng ninuno, ang mga natamo ng bawat tao ay sadyang hindi masukat. Hanggat nagkukulong sila ng ilang panahon, ang kanilang lakas ay lalakas ng husto. Lalo na ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno, ang pagpapalaganap ni Mateo ng Dao ay nagbukas ng isang bagong pinto para sa kanya. Kung bibigyan ng oras, basta't natutunaw niya ang Dao na ipinangaral ni Mateo, may kumpiyansa siyang malalampasan ang medicine ancestor. Ang 10-10 milyong alchemy path powerhouses na naruroon ay mayroong 10-10,000 na nakalusot. Ang ilang 8-star alchemy gods na matagal nang natigil sa peak ancestor realm ay bahagya pang nagpakita ng mga senyales ng paghawak sa Dao Pill. Hindi magtatagal, isang malaking grupo ng mga powerhouse ng alchemy path ang lilito sa mga taong ito. Sumulyap si Mateo sa ibaba at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Nako, oras. Ang pinakakulang niya ngayon ay ang oras. Kailangan niya ng oras para lumaki, ang mga powerhouse na ito sa alchemy path ay kailangan din ng oras para lumaki. Ngunit hindi siya ibibigay ng banal na lahi sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, itinapat ng Sacred Ancestor High Priest ang kanyang mga kamay sa langit at sinabi sa isang malinaw na boses, igagalang ng Priest Temple ng lahi ng demonyo si Mateo bilang ninuno ng alchemy Dao ngayon. Iginagalang ng Sky Below Realm ng sangkatuhan si Mateo bilang ninuno ng alchemy Dao. Iginagalang ng Nine Rain Realm ng sangkatauhan si Mateo bilang ninuno ng alchemy Dao. Niyanig ng mga tinig ng mga ninunong ito ang kalangitan, umalangaw-ngaw sa buong mundo. Lahat ng mga powerhouse sa antas ng ninuno ay talagang iginagalang si Mateo bilang isang ninuno. Pagkatapos ng mga ninuno, ito na ang pinakamataas na kapangyarihan sa 8-star alchemy path. Iginagalang ng Purple Sandalwood Bodhidharma si Mateo bilang ninuno ng alchemy Dao. Iginagalang ng Enlightened Day Bodhidharma si Mateo bilang ninuno ng alchemy Dao. Bawat isa na bumubuka ng kanilang bibig ay parang isang malaking kuha ng mundo ng alchemy. Napakabigat ng kanilang mga salita. Dahil sa napakaraming kataas-taasang kapangyarihan na gumagalang kay Mateo, makikita na ang pagkalat ng Dao na ito ay nagpasakop na sa buong mundo ng alchemy. Ang mga alchemist na iyon na may maliit na lakas ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari hanggang ngayon. Pero napakaraming malalaking tao ang biglang gumalang kay Mateo bilang isang ninuno, kaya naman labis silang nagulat dahil sa pangyayaring ito.
Diyos ko, anong nangyayari dito? Napakaraming mabibigat na tao ang sama-samang gumagalang kay Second Sage bilang isang ninuno. Kakapasok lang ni Second Sage bilang Heavenly Emperor di nagtagal, ginawaran na ba niya ng ganitong katayuan ang isang ninuno? Bukod pa rito, hindi pa rin ito isang ordinaryong pagkakaloob bilang isang ninuno. Kahit ang Medicine Ancestor ay wala ring ganitong uri ng paggamot. Ang pagkakaloob kay Mateo ng katayuan bilang isang ninuno ay naiiba sa ibang mga ninuno. Ang mga makapangyarihang nilalang na naging ninuno ay mga soberano rin ng Deva 3rd at 4th Blight. Maging ang unang hampak at pangalawang hampak ni Deva ay walang kwalifikasyon para tawaging mga ninuno. Pero hindi pa katagalan, si Mateo ay pumasok sa Heavenly Emperor. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa Heavenly Emperor 2nd Firmament. Gayunpaman, siya ay talagang iginagalang bilang isang ninuno ng napakaraming soberano. Karaniwan itong iginagalang bilang isang ninuno. Nangangahulugan din ito na lahat ng powerhouse sa alchemy path, kabilang ang Sacred Ancestor High Priest, ay mas mababa ang katayuan kaysa kay Mateo. Si Mateo, ang ninuno ng alchemy daw, ay higit na nangunguna sa lahat ng mga ninuno. Ang eksenang ito. Ang dating ng ritual ay napakalakas. Ang mga makapangyarihang nilalang na matatawag na mga ninuno ay pawang may kanya-kanyang ipinagmamalaki. Inamin ng mga ninunong ito na malakas ang Medicine Ancestor, ngunit hindi nila siya iginagalang bilang ninuno na mas mataas sa mga ninuno. Malakas ka, bagay sa iyo yan, wala kang kinalaman sa akin. Pero ngayon, isinantibi nila ang pagmamalaki ng isang ninuno kay Mateo. Masasabing ang ganitong uri ng bagay ay hindi pa nangyayari noon pa man. Isang simpleng emperador sa langit ang talagang nakahihigit sa lahat ng mga ninuno. Ang ganitong uri ng bagay, kahit ang pag-iisip pa lang ay nakakatakot na. Hindi nila naintindihan, ngunit alam nila na ang mga ninunong ito ay hindi mga hanggal. Dahil nagawa niyang mapayuko ang mga mapagmalaking ninuno, ang pagpapalaganap ni Mateo ng daw ay talagang may pambihirang kahalagahan. Masyadong mababa ang kanilang mga kaharian at hindi nila matukoy ang lalim ng nasa loob. Pero naunawaan nila na nasaksihan nila ang pagdating ng isang bagong panahon ng mundo ng landas ng alchemy. Mula ngayon, ang Medicine Ancestor ay magiging isang ulap na dadaan, at ang papalit sa kanya ay ang ninuno ng landas ng alchemy, si Mateo. Sa gitna ng karamihan, malungkot na bumantong hininga si Pilljade at sinabi sa Griffin sa tabi niya, "Griffin, humihingi ng tawad sa iyo ang matandang ito. Nagbabago ang mga pangyayari sa paglipas ng panahon. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang iyong pinili. Ako ang masyadong mababaw ang paningin." Sa labanan ng Cloudheart Realm, sa ilalim ng proteksyon ni Mateo, nakatakas si Pilljade ng hindi sinasadya. Naglaban sila ni Mateo ng 1,000 taon. Ngayon lang niya nalaman kung gaano katawa-tawa iyon ang iginawad kay Mateo ang katayuan bilang isang ninuno. Kahit na ipinakalat ni Mateo ang daw, gamit ang kanyang kaharian, hindi niya ito lubos na naunawaan. Pero bahagya niyang naunawaan na si Mateo ay talagang gumawa ng isang malaking bagay na ikinagulat ng langit at lupa. Kalimutan mo na si Mateo. Kahit ang inapo niyang ito, nalampasan na rin niya si Pilljade sa lahat ng aspeto sa alchemy daw. Personal niyang nakita ang mga kilalang tao na yumanig sa isang rehiyon na nagmumukhang mapagpakumbaba sa harap ni Griffin. Sa ganitong antas ng pag-iral, hindi man lang niya ito naisip noon. Sinulyapan siya ni Griffin at nakangiting sinabi, "Ano ang sabi ng lolo sa tuhod?" Ikaw ang nagpalaki kay Griffin, nagayos kay Griffin. Naaalala ko pa rin ito sa puso ko. Hindi kailanman sinisi ni Griffin ang lolo sa tuhod, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Sa totoo lang, sinundan ko rin si Master para maghanap ng mas mataas antas ng alchemy daw. Hindi ko lang inaasahan na makakarating pala si Master sa ganitong baitang ngayon, parang panaginip lang talaga. Namula si Pilljade sa kahihiyan sa kanyang puso. Alam niya na kung hindi niya tiningnan ang mukha ni Griffin, matagal nang winasak ni Mateo ang Great Imperial Capital Pilljade. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagsira sa Great Imperial Capital Pilljade ay walang kabuluhan. Malamang hindi man lang maglalakas loob na umutot si Heavenly Emperor Zuo Yun. Sa ibabaw ng kawalan, kalmado ang ekspresyon ni Mateo, na natiling walang pakialam kahit nabigyan ng pabor o napahiya. Tungkol sa mga kilos ng grupo ng mga ninuno, medyo nagulat nga siya.
Pero alam niyang kaya niya itong pasanin. Ang ikinagulat niya ay ang mga ninunong ito ay talagang bibitawan ang kanilang pagmamalaki at iginagalang siya bilang isang ninuno. Sa loob ng 100 taon ng pakikipaglaban sa medicine ancestor sa alchemy, tunay na itinago ni Mateo ang kapangyarihan ng batas. Kahit na ang bakas ng kapangyarihan ng batas ay lubhang malabo, walang katapusang nakinabang siya rito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naisama na niya ang lahat ng kanyang natutunan at nakamit ang kahusayan sa pamamagitan ng isang komprehensibong pag-aaral ng paksa. Ganito ang pagkalat ng Dao ngayon. Sumulyap si Mateo sa ibaba at malamig na sinabi, sa araw na iyon, sa Cloud Heart Realm, naniniwala akong lahat ay may kaunting pag-unawa rin. Matagal nang humina ang alchemy daw ng sangkatauhan, kahit ang banal na lahi ay minamaliit ito. Dahil iginagalang ako ng lahat bilang isang ninuno, isantabi ninyo ang mga pananaw ng sekta, at ipalaganap ang inyong natutunan sa lahat ng buhay, at hayaan ninyong lahat na umunlad ng sama-sama. Labis na nababahala ang banal na lahi sa alchemy daw ng sangkatauhan. Ngunit sa huling panahon, ang mga soberanyang alchemy na iyon ay namatay lahat para sa sangkatauhan. Ngayon, kahit ang origin guard na ito ay maaari nang hamakin ang alchemy daw ng sangkatauhan. Hanggat uunlad ang landas ng alchemy, tiyak na gaganap ito ng mahalagang papel sa digmaan sa pagitan ng tao at banal, dalawang lahi. Ang kulang pa sa kanya ay oras. Susunod ang matandang ito sa sinasabi ni Ancestor Crosswell. Pagkaalis ni Ancestor Crosswell, ikakalat ko ang Dao. Pinagsalikop ng sagradong mataas na pari ng ninuno ang kanyang mga kamay at sinabing, iginagalang namin ang sinasabi ni Ancestor Crosswell. Iginagalang namin ang sinasabi ni Ancestor Crosswell. Tungkol sa sinabi ni Mateo, sunod-sunod na sumang-ayon ang grupo ng mga ninuno. 2,333. Ang pagiging ninuno ni Mateo ay ikinagulat ng buong mundo ng alchemy. Walang ideya kung gaano karaming mga powerhouse ng tao, natural na imposibleng lahat ay makalapit sa Heavenly Eagle Bodhidharma. Tungkol kay Mateo na nagkakalat ng kanyang Dao, mayroon pa ring ilan na nandidiri. Pero nang malaman nila na lahat ng mga ninuno, kasama na ang Sacred Ancestor High Priest, ay sama-samang iginagalang si Mateo bilang isang ninuno, wala nang mas hihigit pa sa kanilang pagkagulat. Isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga, ang naging ninuno pala ng landas ng alchemy. Gaano man kalaki ang kanilang impluwensya, hindi rin nila mababago ang katotohanan ito. Gaano man kalaki ang kanilang impluwensya, mas dakila pa kaya ito kaysa sa napakaraming ninuno. Ang titulong Ancestor Crosswell ay naging isang katotohanan na. Natabunan pa nga ng kanyang limelight ang medicine ancestor noon. Sa panahong ito, sa loob ng isang maliit na mundo, sa itaas ng isang tahimik na lawa, isang payat na matandang lalaki ang nakaupo nang nakakross ang mga paa. Mga daloy ng immortal na chi ang pumulupot sa kanya, na bumubuo ng isang pabilog na aura field. Ang pabilog na larangan ng aura ay nahahati sa dalawa, walang katapusang umiikot. Ang anyo na iyon ay halos kapareho ng Tai Chi diagram ni Mateo. Kahit paano umikot ang aura field, kalmado pa rin ang ibabaw ng lawa mula simula hanggang katapusan. Makikita na hindi pangkaraniwan ang matandang lalaki. Di nagtagal, isa pang figure ang lumapag sa ibabaw ng lawa. Yumuko siya sa matanda at sinabing, Guro. Ang matandang lalaking ito ay ang medicine ancestor na nawala pagkatapos ng labanan sa Cloud Heart Realm. At ang taong lumitaw ay ang pinakamatandang disipulo na nawala kasama niya. Ito ay si Heavenly Emperor Lasting Joy. Bahagyang tumango si Medicine Ancestor at malamig na nagsalita, anong mga kaganapan ang mayroon sa labas ng mundo. Ngumiti si Heavenly Emperor Lasting Joy at sinabing, ang hukbo ng banal na lahi ay patungo na sa mga hangganan. Si Mateo ay ginawaran ng katayuan ng isang ninuno. Malamig na ngumiti si Medicine Ancestor nang marinig iyon at sinabing, mayabang ding tinatawag ng isang bata ang kanyang sarili bilang isang ninuno. Sinabi ng Emperador ng Langit na si Lasting Joy, hindi naman sa idineklara niya ang kanyang sarili bilang isang ninuno, kundi dahil itinaas siya ng lahat ng mga ninuno bilang isang ninuno. Ngayon, siya na ang karaniwang ninuno ng landas ng alchemy. Nanginig ang buong katawan ni Medicine Ancestor, puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Kailangang malaman ng isa, gumala siya sa Heavenspan World nang walang harang sa loob ng hindi mabilang na taon, at hindi rin siya naging karaniwang ninuno ng alchemy path. Pero nagawa ito ni Mateo. Kaagad, isang napakakomplikadong emosyon ang bumalot sa kanyang puso. Hey!
napakagaling na bata. Magaling na paraan. Pero, masyado rin niyang minamaliit ang ninunong ito. Malaki ang naitulong ng Dao niya sa ninunong ito. Hanggat natutunaw ko ang Dao niya, tiyak na mararating ng ninunong ito ang tunay na kaharian ng Daopil. Kapag muling umiral ang ninunong ito, panganginigan ko ang napakaraming rehiyon. Ang ninunong ito ang karaniwang ninuno ng landas ng alchemy. Puff! Sa pagkakataong ito, isang kamay ang sumubsob sa kanyang dibdib. Paralisado ang buong katawan ni Medicine Ancestor, at agad na hindi makagalaw. Kasabay nito, naramdaman niya ang unti-unting pag-agos ng kanyang lakas. Tumingin siya kay Heavenly Emperor Lasting Joy nang may hindi makapaniwalang tingin. Sa mundong ito, ang pinakapinagkakatiwalaan niya ay si Heavenly Emperor Lasting Joy. Pero isang malakas na suntok ang ginawa ni Lasting Joy sa kanya. Hindi niya ito naintindihan. Hindi niya ito pinaniwalaan. Pakiramdam niya ay hindi ito kapanipaniwala. Bakit? Itinutok ang kamay ni Heavenly Emperor Lasting Joy sa dibdib ng Medicine Ancestor, nakangiti pa rin habang sinasabi, kung mayroon lamang isang tao sa mundong ito na makakamit ang Daopil, ako lang iyon. Maingat kitang pinaglingkuran. Para sa kapakanan ng araw na ito. Sa pagsipsip ng iyong Dao, ko ang magiging tunay na Medicine Ancestor. Umalis kang mapayapa. Lahat ng nawala sa iyo, tutulungan kitang bawiin ito. Hindi makagalaw ang buong katawan ni Medicine Ancestor. Naramdaman na lang niya na unti-unting nawawala ang kanyang Dao. Tumingin siya kay Heavenly Emperor Lasting Joy. Para bang ito ang unang araw niya nang makilala ito. Kaya talagang higupin ng lalaking ito ang Dao niya. Natuklasan ng Medicine Ancestor na masyado niyang minamaliit si Heavenly Emperor Lasting Joy. Ang pampamanhid sa mga kamay ni Lasting Joy, dahil malapit ang katawan niya kay Dao, ay hindi niya talaga ito maalis. Unti-unti, humihina ang aura ng Medicine Ancestor. Sa wakas, siya ay naging isang lawa ng dugo. Isang soberano ng kanyang henerasyon na namuno sa Heavenspan World sa loob ng hindi mabilang na taon, isang figure na halos katulad ng isang Dao Ancestor, ay namatay sa isang maliit na mundo na walang nakakakilala ng ganoon lang. Habang sa oras na ito, ang aura ng dakilang Dao sa katawan ni Lasting Joy ay unti-unting lumapot. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig at sinabi niya, sa loob ng hindi mabilang na taon, itinago ko ito ng napakapait. Nilamon ko ang Dao ng ibang tao nang walang tigil, patuloy na lumakas, at sa wakas ay nakapasok sa kaharian ng Daopil. Sa pagsipsip ng Dao ng matandang bagay na ito, ako ang magiging pinakamalakas na soberano ng alchemy path sa mundong ito. Tiyak na mas masarap pa ang Dao ng batang iyon ni Mateo. Pagkatapos kong masipsip ang kanyang Dao, ako ang magiging numero 1 tao sa alchemy path mula pa noong unang panahon. Sa oras na iyon, marahil ay maaabot ko ang Dao Ancestor sa antas na iyon. Sino ang nakakaalam? Talagang inaabangan ko na ito. Lumalabas na ang Heavenly Emperor Lasting Joy ay talagang naglakad sa kakaibang landas ng alchemy Dao. Ang Dao niya ay patuloy na lalamunan ang Dao ng ibang tao. Si Heavenly Emperor Lasting Joy ay isang figure mula sa parehong panahon ng Medicine Ancestor. Ang kanyang talento sa alchemy path ay pangkaraniwan lamang, ngunit siya ay isang kakaibang figure na parang henyo. Kasunod ng Medicine Ancestor, nasaksihan niya ang hindi mabilang na mga henyo sa alchemy path. Kaya naman, walang tigil siyang lumamon, at patuloy na lumalakas. Sa huli, narating niya ang kaharian ng Daopil. Gayunpaman, itinago niya ito ng napakahusay. Kahit si Medicine Ancestor ay hindi rin ito napansin. Sa halip, malaki ang tiwala sa kanya ni Medicine Ancestor. Ngayon, nilamon pa niya ang Dao ng Medicine Ancestor, at tunay na naging numero 1 tao sa landas ng alchemy. Kahit ang kasalukuyang si Mateo ay mas mababa pa sa kanya. Ngayon, si Mateo na naman ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Sa panahong ito, ang Mateo na kagagawan lamang ng ninuno, ay nagsimula na sa daan patungo sa Primeval War Realm. Ang malalim na mga lihim sa langit ay ang lugar kung saan matayog na nakatayo ang Heavenly Emperor na malalim na mga lihim. Ito ay isang mahiwagang figure, at isa ring maalamat na figure. Siyempre, isa rin siyang makapangyarihan na tao hanggang sa nawala na siya ng pag-asa. Pagdating sa Profound Secrets Heavenly Capital, labis na nagulat si Mateo. Masyadong malakas ang pamilyang Jian. Ang mga naglalakad-lakad dito ay pawang mga powerhouse ng True God Realm.
Ang mga Heavenly Emperor at Empyrean na mahirap matagpuan sa labas ng mundo, ay makikita kahit saan dito. Noon lang nalaman ni Mateo na ang mga miyembro lamang ng pamilyang Gian na mga pangalawang uri ang ipapadala. Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng lahat na ang pamilyang Gian ang nangungunang pamilya sa Heavenspan World. Hindi nga ipinagmalaki ang kadakilaang ito. Bulalas ni Mateo. Huho, kinutya ako ng young friend Roswell. Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw sa likuran ni Mateo. Si Youngson nga iyon. Yumuko si Mateo at sinabing, "Senior." Ngumiti si Youngson at sinabing, "Huho, binabati kita sa batang kaibigang Croswell, sa pagkakaloob sa kanya ng katayuan bilang isang ninuno. Si Ninunong Croswell ay miyembro na ng aking henerasyon ngayon. Hindi mo na kailangang maging magalang." Ang pagiging ninuno ni Mateo ay isang malaking bagay sa mundo ng alchemy. Pero sa mata ng isang makapangyarihang tulad ni Youngson, wala lang iyon. Sa kasalukuyan, ang landas ng alchemy ng sangkatauhan ay masyadong mahina. Hindi ito makapagbibigay ng malaking tulong para sa Doomsday Battle. Ang pinagmamalaki pa rin ng pamilyang Gian ay ang walang kapantay na kapangyarihang lumaban ni Mateo. Kaya naman, tinawag pa rin niya si Mateo bilang batang kaibigan na si Mateo. Tungkol naman sa pagiging ninuno, ito ay pagpapakita lamang ng paggalang. Alam iyon ni Mateo sa kanyang puso ngunit hindi masyadong nagsalita. Isang katotohanan na hamina na ang landas ng alchemy, wala nang saysay pang sabihin pa. Kung hindi, paanong siya, ang junior na ito, ang tatawaging ninuno? Gayunpaman, may kumpiyansa si Mateo na mababalik niya ang tagumpay ng landas ng alchemy sa hinaharap. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Nagbibiro lang ang senior. Kung gayon, pakidala mo ako sa Primeval War Realm." Ngumiti si Youngson at sinabing, "Huwag kang magmadali. Gusto ka ni tatay na makita." Nanliit ang mga mata ni Mateo at gulat na sinabi niya, "Gusto ba akong makita ng Heavenly Emperor Profound Secrets?" Akala niya isa lamang siyang ordinaryong henyo sa paningin ng mga tao ng pamilyang Gian. Tutal, kahit gaano pa siya kahanga-hanga, hindi niya dapat nagawang makapasok sa mahiwagang paningin ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Hindi niya inaasahan na ang soberanong sangkatauhan, ang Heavenly Emperor Profound Secrets, ay talagang gustong makita siya. Tumango si Youngson at sinabing, "Mataas ang tingin sa iyo ni Ama." Sabi niya, "Tiyak na makakagawa ka ng magagandang tagumpay." Batang kaibigang Croswell, ang emperador na ito ay sumunod kay Ama ng halos 10 bilyong taon. Ngunit, ito pa rin ang unang pagkakataon na nakita kong pinahahalagahan niya ng ganito kataas ang isang nakababata. Sa labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito, kailangan mong gumanap ng mahusay at huwag mong bigon si Ama. 2334. Sa harap niya ay isang ordinaryo ngunit malusog at masiglang matandang lalaki. Hindi man lang maramdaman ni Mateo ang pag-alo ng banal na diwa sa kanyang katawan. Ang pagtapon sa kanya sa karamihan ay tiyak na hindi makakapukaw ng anumang atensyon. Para siyang hangin, halatang nakatayo roon. Pero para bang wala siya. Napakahirap talaga para kay Mateo na iugnay ang taong ito sa harap niya sa Panginoong yumig sa mundo, ang Heavenly Emperor Profound Secrets. Napakalinaw, narating na ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang kaharian ng pagbabalik sa orihinal na pagiging simple ng isang tao sa paglalakbay ng Tao. Sinusuri ni Mateo ang Heavenly Emperor Profound Secrets. Kasabay nito, sinusuri rin siya ng Heavenly Emperor Profound Secrets. "Kaibigan, mukhang mausisa ka tungkol sa matandang lalaking ito," sabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets nang may mainit na ngiti. Nang marinig iyon ni Mateo, ngumiti rin siya at sinabing, "Si Senior marahil ang pinakamisteryosong Dave Powerhouse sa Heavenspan World. Hindi ba't normal lang para sa junior na ito na maging medyo mausisa?" Makahulugang sabi ni Heavenly Emperor Profound Secrets, "Huhu, bata, napaka-misteryoso mo rin sa paningin ko." Nanlamig ang puso ni Mateo. May bituwirang kahulugan ang mga sinabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Posible kayang may natuklasan siya. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, tumawa ang Heavenly Emperor Deep Secrets at sinabing, "Hindi mo kailangang kabahan ng sobra. Mga henyo na kayang maabot ang hindi mahuhulaan na aura, sino ang hindi nagtatago ng malalaking sikreto sa kanila? Parang mas misteryoso ka lang kumpara sa kanila."
Kaya naman, interesado sa iyo ang matandang ito. Hindi mahuhulaan na aura. Nagdududang tanong ni Mateo. Noon, sinabi ni Jian Hongxiao na siya ay nasa aura ng emperador na tumataas. Ano itong hindi mahuhulaan na aura? Ang pamamaraan ng paglilinang ng pamilyang Jian ay napaka-misteryoso. Hindi rin gaanong alam ni Mateo ang tungkol dito. Paliwanag ni Yangtsen, napakarami ng ating sangkatauhan. Sa kakayahan ni Ama, ang karamihan sa mga tao ay mahuhulaan ang kapalaran. Ngunit ang mga sikreto ng langit ay mahirap hulaan. Palaging may kapalaran ng ilang tao na lampas sa langit na daw. Ang kapalaran ng mga taong ito, kahit si Ama ay nahihirapan ding hulaan. Ang mga taong nagtataglay ng ganitong uri ng kapalaran ay may hindi mahuhulang aura. Dati, ang mga miyembro ng aming pamilya Jian ay hindi kayang kilalanin ang iyong kapalaran gamit ang aura viewing art, ito ay dahil dito. Naliwanagan si Mateo nang marinig niya iyon. Hindi nakakapagtaka na nabubulag ang mga miyembro ng pamilya Jian kapag nakita nila siya. Lumalabas na ito pala ay dahil sa dahilang ito. Hindi mahuhulaan ang mga lihim ng langit. Kaya paano ito masusukat gamit ang mata lamang? Sabi ng Heavenly Emperor Deep Secrets, ang mga batang hindi mahuhulaan ay wala sa ilalim ng kontrol ng Heavenly daw. Kahit ang Heavenly daw ay hindi rin kayang unawain ang kanilang kapalaran. Ang kanilang talento ay kadalasang lubhang kahanga-hanga, at sila ay mga natatanging talento sa kasalukuyang panahon. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, ayon sa sinabi ni Senior, dapat ay maraming mga batang hindi mahuhulaan. Napakarami ng ating sangkatauhan. Dahil napakaraming taong may lubos na talento, dapat ay napakalakas ng ating sangkatauhan. Bakit sila mahina ngayon? Huminga ng malalim ang Heavenly Emperor Profound Secrets at tumingin ng diretso kay Mateo habang sinasabi, isang tadhana na kahit ang Heavenly daw ay hindi kayang kontrolin, paano ito hahayaang mabuhay sa mundong ito ng Heavenly daw? Nanginig ang buong katawan ni Mateo, tila may naintindihan. Ang mga batang hindi mahuhulaan ay talagang may talento, at ang kanilang mga kapalaran ay napakalakas. Ngunit dahil dito, hindi sila pinayagan ng Heavenly daw. Sa makatuwid, bubuwagin ng Heavenly daw ang mga nilalang na ito sa lahat ng uri ng paraan, upang matiyak ang normal na operasyon ng Heavenly daw. Sa ganitong paraan, hindi ba niya kailangang harapin ang parusa ng langit nung daw? Sa makatuwid, sa nakalipas na 10 bilyong taon, ang mga henyo ng sangkatauhan ay naging sagana na parang mga kawan ng karpa na tumatawid sa ilog. Ngunit kakaunti lamang ang mga tunay na makakaligtas. Siyempre, para sa mga nakakaligtas, ang lakas ng bawat tao ay napakalakas. Dahil isa kang batang hindi mahuhulaan, naniniwala akong naranasan mo rin ito ng malakas. Ang iyong mga engkwentro ay malamang na mas mapanganib kaysa sa mga ordinaryong martial artist, sabi ni Heavenly Emperor Profound Secrets. Naalala ni Mateo ang mga naganap sa kanya at naisip na totoo nga iyon. Sa buong paglalakad niya hanggang ngayon, hindi mabilang ang mga panganib na naranasan niya. Mabuti na lang at nalagpasan niya lahat ng iyon. Hindi ako hinanap ni Senior para sabihin ito sa akin, di ba? Biglang sabi ni Mateo. Ngumiti ang Heavenly Emperor Deep Secrets at sinabing, hindi ba't sinabi ko lang ngayon na napaka-misteryoso mo rin? Sa loob ng 100 taon na ito, hindi alam ng matandang ito kung gaano karaming mga batang hindi mahuhulaan ang nakita niya noon. Pero sa mga taong may ganitong mga nagawa sa edad mo, ikaw lang ang nag-iisa. Kaya naman, ang matandang ito ay masyadong mausisa tungkol sa iyo. Nag-aalangan na sabi ni Mateo, gusto ba ni Senior? Gamitin sa akin ang aura viewing art. Likas sa miyembro ng pamilyang Jian ang pagiging mausisa. Ngumiti ang Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabi. Pero hindi ba't sinabi mong mayroon akong unpredictable aura? May problema ba ang mga mata mo? Medyo nag-aalalang tanong ni Mateo. Noon niya lang naunawaan kung saan nanggagaling ang kuryosidad ng mga tao ng pamilya Jian. Lumalabas na lahat ng iyon ay minana sa kanilang ninuno. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya tungkol sa mga malalalim na lihim ng Heavenly Emperor. Dahil kakaiba siya sa iba. Hawak niya ang Lesser Heavenspan Mountain. Walang hanggan ang kapangyarihan nito.
Kahit na nahaharap siya sa Heavenly Emperor Profound Secrets, medyo nag-aalala rin si Mateo. Ngunit tumawa ng malakas ang Heavenly Emperor Deep Secrets nang marinig ito at sinabing, "Little fellow, ikaw pa rin ang unang humahamak sa matandang ito ng ganito. Alam mo, ang aura viewing art ay nilikha ng matandang ito. Hindi kayang tingnan ng ibang tao ang hindi mahuhulaan na aura. Kaya sa tingin mo ay hindi ito kayang maramdaman ng matandang ito. Ang heavenly daw ay ethereal, ngunit laging may mga kutob na nakikilala." Nag-isip si Mateo at tumango, "Kung ganoon nga, Senyor, sige, ikaw na ang bahala sa spell." Bahagyang tumango ang Heavenly Emperor Profound Secrets, biglang nagbago ang aura sa kanyang katawan. Nanginig ang buong katawan ni Mateo, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Ang mundong ito ay ang mundong pagmamayari ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Sa lugar na ito, pakiramdam niya ay hinuberan siya, lahat ng sikreto ay hindi kayang manatiling nakatago. Nabigla si Mateo sa kanyang puso. Ito ba ang lakas ng pinakamalakas na taong kayang sumilip sa Heavenly daw? Isang malagatas na puting liwanag ang lumitaw sa mga mata ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Ang liwanag na ito ay sumikat sa katawan ni Mateo, tila gustong makita ang mga sekreto ni Mateo. Ngunit sa mismong oras na ito, isang nakakagulat na pagbabago ang biglang naganap. Sa isang maaraw na araw, isang kidlat ang biglang humampas sa kalangitan, at direktang tumama sa espasyong ito. Labis na nagbago ang ekspresyon ng Heavenly Emperor Profound Secrets, nanindigan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Walang oras para mag-isip ng sobra. Biglang itinuro ni Heavenly Emperor Profound Secrets ang isang daliri sa langit. Isang nakakagulat na aura ang sumabog. Sa oras na ito, ang lakas ng nangungunang Heavenly Emperor ay naipakita ng lubusan sa kagandahan at anyo nito. Ang ekspresyon ni Mateo na nasa harap niya ay biglang nagbago. Pakiramdam niya ay kayang batasin ng daliring ito ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang langit. Masyadong malakas ang daliring ito. Ugong. Kasabay ng isang malakas na kalabog, gumuho ang espasyo, at ang mansyon ay direktang naging mga guho. Mabilis na samuka ng sariwang dugo si Heavenly Emperor Profound Secrets, habang nakatingin kay Mateo ng may gulat na mukha, at matagal na hindi nakapagsalita. Nakakagulat talaga ang eksena kanina. Tiningnan niya si Mateo na may aura viewing art ngayon lang, pero parang nakakita siya ng mata. Tila hinihiwa-hiwalay ng matang iyon ang hindi makatotohanan, nakatingin sa kanya mula sa isang nakatagong lugar. Nang magtama ang mga mata niya gamit ang matang iyon, pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Pakiramdam niya. Para bang nagtama ang tingin nila ni Heavenly daw. Paano nangyari ang ganoong bagay? Hindi kinukonsinti ng Heavenly daw ang mga batang hindi mahuhulaan. Pero bakit pakiramdam niya ay nakatitig siya kay Heavenly daw? Masyadong magkasalungat ang ganitong pakiramdam. At ang kidlat na ito mula sa maaliwalas na kalangitan ay babala mula sa langit na daw. Ang pagsisiksikan sa langit nung daw ay pagtataksil at erehiya. Natural na magpapadala ng babala ang Heavenly daw. Nakakatakot din ang lakas ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Kung iba pa iyon, malamang na direktang natamba sila at naging abo. Paano niya nalaman na ang Lesser Heavenspan Mountain sa Mateo ay masasabing isang maliit na Heavenly daw? Ang pagsilip niya sa mga sekreto ni Mateo ay katumbas ng pagsilip kay Heavenly daw. Paano kaya matiis ng Heavenly daw ang ganitong klaseng aksyon? Napakalakas ng lakas ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Simula nang makamit niya ang daw, hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon noon. Ngayong araw, takot na takot talaga siya. 2,335. Swoosh! 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 Isang sunod-sunod na walang kapantay na makapangyarihang aura ang dumating sa isang iglap. Maraming eksperto ang pamilya Gian. Nang makita ang nakakatakot na hanay ng mga tauhan, bawat isa sa kanila ay nabahala. Sino ang maglalakas loob na kumilos ng ligaw sa pamilyang Gian? Para manggahas na gumawa ng hakbang laban kay progenitor, pagod ka na bang mabuhay? Sunod-sunod na nag-aalarma at galit na mga boses ang narinig. Ngunit pagdating nila rito, hindi nila maiwasang mamangha sa mga mukha nila. Isang gwapong binata ang nakatayo sa harap ng kanilang ninuno. Wala nang iba.
Ang lakas ng binata na ito ay Heavenly Emperor realm lamang, ngunit ang kanilang ninuno na nasa tapat niya ay malubhang nasugatan hanggang sa samuka ito ng dugo. Maaari kayang ang binatang ito ang nanakit sa kanilang ninuno? Paano ito naging posible? Gusto nilang sawayin ang binata, pero pakiramdam nila ay medyo nakakatawa ito. Paano kaya masasaktan ang kanilang ninuno ng isang emperador sa langit? Nang sila ay natigilan, nakita nila ang bahagyang pagkumpas ng kamay ni Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, ayos lang. Bumalik na ang lahat. Nagpalitan ng tingin ang lahat, tila hindi alam ang gagawin. Nagising din si Yongsun mula sa pagkabigla at sinabing, ayos lang. Bumalik na muna kayo sa dati. Saka lang umalis ang lahat na may nagtatakang tingin. Walang magawa ring tumingin si Mateo at sinabing, ang Profound Secrets Heavenly Capital ay dapat mayroong maraming spirit medicines, tama ba? Bakit hindi, hayaan mong pagandahin ng Crosswell na ito ang isang medicinal pill para sa senior para pagalingin ang iyong mga pinsala. Bahagyang tumango ang Heavenly Emperor Profound Secrets, na nagpapahayag ng kanyang pagsang-ayon. Natural lang na alam niya ang tungkol sa pagkakaloob kay Mateo ng katayuan bilang isang ninuno. Kung mayroon mang sino man sa mundong ito ang makakapagpino ng mga tableta para sa kanya, iyon ay walang iba kundi si Mateo. Pinapante ni Yongsun si Mateo para pinuhin ang tableta at pagkatapos ay bumalik. Karapat-dapat lang na maging numero 1 Heavenly Emperor si Heavenly Emperor Profound Secrets, sa oras na ito, nakabawi na siya sa normal. Nang makitang parang gustong magsalita ni Yongsun, ngunit nilunok niya ang mga salita, malamig na sinabi ni Heavenly Emperor Profound Secrets, iba siya sa iba. Ang mga batang hindi mahuhulaan ay mayroon ding pagkakaiba sa mataas at mababang antas. Ngunit gaano man sila kataas, hindi rin nila mapapansin ang babala ng Heavenly daw. Ang matandang ito ay nanghuhula ng 1 trilyong taon at hindi rin niya makita kung saan naroon ang daan palabas ng sangkatauhan. Marahil ang bahagyang pabago-bagong ito ay siyang babagsak sa lahat ng aking nalalaman. Nanginig ang buong katawan ni Yongsun at sinabi niya, siguro may itinatagong napakalaking sikreto ang batang ito tungkol sa kanya. Bakit hindi? Palitan siya ni tatay. Sumulyap sa kanya ang Heavenly Emperor Profound Secrets at umiling, at sinabing, napakaraming taon na. Hindi mo pa ba naiintindihan? Bawat nilalang ay may kanya-kanyang kapalaran. Ang sikretong iyon sa kanya ay isang pabago-bago. Kapag inilagay sa akin, ito ay magiging isang takdang numero. Sa labanang ito, ang sangkatauhan ay tiyak na matatalo. Kung ito ay magiging isang takdang salik, ang sangkatauhan ay masisir sa mga kamay ng matandang ito. Kung isasantabi ang mga merito at demerits, hahayaan ba tayo ng banal na lahi, ang mga nilalang na ito, na nasa ganitong sitwasyon? Huminga ng malalim si Yongsun at nahihiyang sinabi, ang batang ito ang mapusok. Pero masyado siyang mahina ngayon. Kaya ba talaga niyang lumago hanggang sa puntong maimpluwensyahan niya ang sitwasyon ng labanan? Tumawa ng may pag-aalinlangan ang Heavenly Emperor Deep Secrets at sinabing, paano ko malalaman? Kung mahuhulaan siya, hindi siya magiging isang batang hindi mahuhulaan. Dahil nga sa hindi siya mahuhulaan kaya may pagkakataon ang sangkatauhan. Sa totoo lang, hindi lang ikaw ang mausisa. Ang matandang ito ay mausisa rin. Pagkalipas ng ilang araw, pininom ni Mateo ang isang maladaw pill. Matapos itong kainin ng Heavenly Emperor Profound Secrets, agad na bumuti ng malaki ang kanyang mga pinsala. Maliban na lang, masyadong mataas ang kaharian ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Wala pa roon ang kaharian ni Mateo sa ngayon. Kaya naman, ang mga pinong medicinal pills ay hindi makakatulong sa kanya na tuluyang gumaling. Pero sa kakayahan ng Heavenly Emperor Profound Secrets, hindi na ganoon kalala ang natitira. Tungkol naman sa alchemy skill ni Mateo, paulit-ulit ding pinuri ang Heavenly Emperor Profound Secrets. Pagkatapos ng bagay na ito, dinala ni Yongsun si Mateo sa Primeval War Realm. Ang pasukan ng Primeval War Realm ay sa Profound Secrets Heavenly Capital. Sige. Ipapadala kita rito. Pagkatapos mong makapasok, natural lang na alam mo na ang gagawin, sabi ni Yongsun. Tumango si Mateo at pumasok sa maliit na mundo. Biglang lumitaw ang isang pakiramdam ng kawalan ng bigat.
Nakaramdam lamang si Mateo ng malabong paningin at pumasok siya sa isang bola ng liwanag. Saka pumasok sa kanyang isipan ang napakaraming impormasyon. Lumalabas na ang Primeval War Realm na ito ay isang mundo pala na katulad ng Death Cultivation Space. Kayang-kaya ng Ball ang liwanag na ito na gayahin ang kanyang lakas. Siyempre, ang Primeval War Realm na ito ay itinatag ng Heavenly Emperor Profound Secret sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Natural lamang na alam ng Diyos kung gaano karaming beses itong mas maunlad kaysa sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Pinangunahan ni Mateo ang clone. Bukod pa rito, lahat ng nakuha ng clone na ito sa Primeval War Realm ay katumbas ng pagkamit niya nito. Nangangahulugan din ito na kapag ang clone ay nag-cultivate sa Primeval War Realm, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay ipapadala sa pangunahing katawan. Katumbas ito ng pag-cultivate ng pangunahing katawan. Ang clone na ito ay katumbas pala ng katawan mismo ni Mateo. Bukod pa rito, ang clone na ito ay maaaring muling mabuhay ng walang hanggan. Ang ganitong uri ng paraan ay talagang hindi ka panipaniwala. Papasok ang clone na ito sa Primeval War Realm para lumaban. Sa kaharian ng digmaang panlalawigan, mayroong 100 lungsod. Bawat lungsod ay may 10,000 hindi mahuhulang mga bata. Ang mga batang hindi mahuhulaan ay nag-aaway-away o lumalabas ng lungsod upang manghuli ng lahat ng uri ng mababanges na hayop. Hindi pinapayagan ang labanan sa lungsod. Sa labas ng lungsod, may mga lugar ng pangangaso. Sa bawat mabangis na halimaw na hinuhuli, makakakuha ang isang tao ng mga puntos mula sa Diyos ng digmaan. Sa mga batang hindi mahuhulaan, nireranggo sila batay sa mga puntos ng God of War. Ang Primitive War Realm na ito ay isa pala talagang virtual na espasyo para sa labanan. His 1,000,000 hindi mahuhulang mga bata. Isa pa, silang lahat ay mga makapangyarihang emperador ng langit. Nang malaman ni Mateo ang impormasyong ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Hindi niya inaasahan na ang tao, demonyo, halimaw, at iba't ibang lahi ay magkakaroon pala ng napakaraming anak na hindi mahuhulaan. Isa pa rin itong mga batang hindi mahuhulaan. Ang mga makapangyarihang Heavenly Emperor ng sangkatauhan ay malamang na nasa 10-10 milyon. Natuklasan ni Mateo na minamaliit pa rin niya ang sangkatauhan. Dati niyang iniisip na ang mga emperador sa langit ay mga pinakamahalagang nilalang. Tiyak na napakakaunti ng bilang ng mga ito. Ngunit nang marating niya ang kanyang kasalukuyang kaharian, ang antas na kanyang nakasalamuha ay ibang-iba. Noon lamang niya natuklasan ang lakas na itinatago ng sangkatauhan. Napakalakas ng kakayahan ng ilang lahing ito na magparami. Noon, ang iilang lahi ay gumamit ng mga taktika ng alo ng tao at brutal na tinalo ang banal na lahi hanggang sa mamatay. Kung hindi kita matatalo gamit ang isang ninuno, edi 3. Kung hindi matatalo ng 3, 5. 10. Ang walang talo na banal na lahi ay napigilan ng ganoon na lang. Pero matapos pag-isipang mabuti, nakaramdam ng kapanatagan si Mateo. Ang Heavenspan World ay walang hangganan at walang abot tanaw, ang bilang ng ilang lahi ay maaaring kalkulahin sa bilyon-bilyong trilyon. Kahit na isang Heavenly Emperor ang lumitaw sa 1,000,000,000 martial artist, ang bilang na maiipon ay magiging napakalaki rin. Gayunpaman, madaling makuha ang mga emperador sa langit, habang mahirap hilingin ang mga deva. Bihira talaga ang mga powerhouse ng Deva Realm. Ang mga taong nakalampas sa kapigatian ng Deva Blight ay isa sa bawat milyon. Ang karamihan sa mga emperador sa langit ay namatay lahat sa kapigatian ng Deva Blight. Kaya naman, sa huling labanan sa araw ng paghuhukom, halos lahat ng mga soberano ng sangkatauhan ay bumagsak. Ito ay isang mapanirang dagok sa sangkatauhan. Matapos maunawaan ang impormasyon tungkol sa Primeval War Realm, ang kamalayan ni Mateo ay lumubog sa Ball ang liwanag. Nakaramdam lamang siya ng malabong liwanag sa kanyang paningin at ang kanyang buong pagkatao ay nakarating sa isang maunlad na lungsod. Si Mateo, ang ikalawang emperador ng langit sa kalawakan. Lokasyon ng lungsod, Clouded City. Mga puntos sa Diyos ng digmaan, 0. Ranggo ng Diyos ng digmaan, 12,532. Sa oras na ito, may ilang karagdagang impormasyon na lumitaw sa isipan ni Mateo.
Napakalinaw, sa kasalukuyan ay mayroong kabuoang 12,532 na di mahulang mga bata sa Cloud 8 City na ito. At ang ranggo niya ay nasa pinakamababa. Isa na namang bagong dating. Napakahina, napaka-second firmament heavenly emperor lang talaga. Ang kaunting lakas na ito ay nangangahas ding makarating sa primeval war realm. Sa palagay mo, hindi magtatagal, matatakot siya hanggang sa hindi siya maglakas loob na lumabas ng lungsod, tama ba? Pagkababa ni Mateo, agad siyang nakaakit ng maraming tao. Siyempre, mas marami pang paghamak. Hindi sulit banggitin ang lakas ng second firmament heavenly emperor sa lungsod. Alam ni Mateo na ang primeval war realm ay mahigit 1 taon ng bukas. Katumbas ito ng pagkahuli niya ng husto sa iba. 2,336. Kung titingnan mo ang hitsura mo, dapat ay kakabalik mo lang mula sa mga patay, di ba? Ilang beses ka na bang namatay? Pasensya na. Ilang dosenang beses na ba dapat? Sinulyapan ni Mateo ang mga mukha ng iilang tao, puno ng pangungutya ang tono ng kanyang boses. Hindi gaanong malakas ang kalakasan ng iilang taong ito. Ang pinakamalakas ay si Third Firmament Heavenly Emperor lamang, pero pinagtatawanan niya lang siya rito, nakakatawa talaga. Totoo nga, sa sandaling marinig ng iilang tao, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Medyo eksaherado kung ilang dosenang beses na. Pero mahigit 10 beses na nga silang namatay. Ngunit sa ganitong kapaligiran, ang antas ng pagkamatay ng mga mahihinang hayop ay napakataas. Nanlamig ang mga mata ng isa sa kanila, isang binata na nakasuot ng brocade, at sinabi niya, "Brat, dapat malaman ng mga baguhan ang mga bagong dating. Sa sobrang kayabangan, mamamatay kayo ng napakasama." Ang kabataang nakasuot ng brocade ay tinatawag na Franklin, ang pinuno ng grupong ito ng mga taong ito, isang fake Third Firmament Heavenly Emperor. Nakasalubong lang ng kanilang grupo ang pagtambang ng isang eksperto sa labas ng lungsod. Sa huli, nalipol ang kanilang grupo. Sa oras na ito, ang grupo ng mga taong ito ay kasalukuyang nababagabag. Nang makita nila si Mateo, hindi nila napigil ang kutsain siya ng kaunti. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Pagpasok ko pa lang, walang tigil na ang pangungutya ninyo sa akin. Ngayon, sinasabi ninyong mayabang ako. Bakit kayo ang nag-isip ng tama?" Malamig na sabi ni Franklin, "Sa primeval war realm, ang mga salita ng malalakas ay panig ng katwiran. Batang lalaki, kung maglalakas loob kang magsalita ng ganitong uri ng mga salita sa labas ng lungsod, patay ka na." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Ganoon ba? Kung gayon ay lalabas ako ng lungsod ngayon din. May lakas ba kayo ng loob na sumama?" Natigilan si Franklin, isa kayang tanga ang lalaking ito. Sila ay nag-aalala at hindi nang ahas na kumilos papasok sa lungsod. Ngunit sa pag-alis sa lungsod, makakagawa sila ng isang nakamamatay na suntok. Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwang nakikita sa labas ng lungsod. Sa labas ng lungsod, hindi lamang kinailangan magbantay laban sa mababanges na hayop na maaaring lumitaw anumang oras, kinailangan pa nilang mag-ingat laban sa mga taong lumalabas mula sa hindi alam ng Diyos kung saan. Maliban na lang, baguhan lang si Mateo. Wala siyang kahit anong punto sa Diyos ng digmaan. Mawawalan din ng saysay ang pagpatay. Ayon sa mga patakaran ng Primeval War Realm, sa pamamagitan ng pagpatay sa kalaban, makakakuha ang isang tao ng 10% hanggang 70% ng mga puntos ng Diyos ng digmaan sa kanila. Mas mataas ang ranggo ng kalaban, mas maraming puntos sa God of War ang makukuha, at mas kaunti naman ang kabaligtaran. Sa simula, may mga makapangyarihang tao na sadyang maghihintay na tumaas ang ranggo ng ibang tao bago sila tugisin. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ranggo ay magiging mas matatag din. Ang paghamon sa mga taong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila ay katumbas ng pagbibigay ng kanilang mga ulo. Hahaha, hinahamon mo ba ang emperador na ito? Nakita ko na dati sa mga naghahangad ng kamatayan, pero ngayon lang nakakita ng isang katulad mo na nagmamadaling maghain ng kamatayan. Kakapasok ko lang at gusto mong maranasan ang kamatayan. Makakaasa ka, pareho lang ito ng sa totoong buhay. Sabi ni Franklin sabay tawa ng malakas. Kahit walang suot na God of War point si Mateo, napaka-arrogant ni Mateo.
Paano siya susuko? Bukod pa rito, kakapatay lang nila sa grupo, kaya maganda rin ang paghahanap ng baguhan na mapaglalabasan ng sama ng loob. Malamig na sabi ni Mateo, pinapanood ko ang mga puntos mo sa Diyos ng digmaan. Kahit medyo kulang ito, mas mabuti na kaysa wala. Nang marinig iyon ng iilang tao, hindi nila napigil ang humagalpak ng tawa. Nang marinig iyon ni Franklin, mas lalo siya tawa at sinabing, "Ikaw, ang bagong dating na ito, ay talagang nakakatuwa. Magaling, napakagaling. Kung gayon, lumabas tayo ng lungsod at mag-espada, narito ang mga puntos ng Diyos ng digmaan ng iyong lolo Yang. Kunin mo kung may kakayahan ka." Hindi rin naman natagalan si Mateo, tumalikod na lang siya at tumungo palabas ng lungsod. Sa lungsod, maraming martial artist ang nakakita na may palabas na dapat panoorin at hindi napigilan ang kanilang kuryosidad, kaya sumunod din sila. Nakakatuwa talaga ang bagong dating na ito. Napaka-arrogant talaga ng A2nd Firmament Heavenly Emperor. Isang martial artist ang nagsabi ng may pabago-bagong emosyon, "Hey, yung mga kayang makapasok sa Primeval War Realm, sino ba ang hindi kahangahangang talento sa labas?" Pero pagdating dito, saka lang malalaman ng isang tao na may langit sa kabila ng langit, at laging may mas magaling pa. Malamang kaya ng batang ito na lumipat ng ranggo at makipaglaban sa labas. Pero malamang hindi niya alam na lahat ng tao rito ay kayang lumipat ng ranggo at makipaglaban. Pero, wala talagang silbi. Tungkol sa ginawa ni Mateo, ang grupo ng mga batang hindi mahuhulaan ay labis na nandidiri. Noong kapapasok pa lang nila, alin ang hindi nakaturo ang ilong sa langit. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, unti-unting bumagsak ang kanilang kumpiyansa. Hanggang ngayon, natutunan na nilang isuksok ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at kumilos ng maayos. Hindi sinasadyang makasakit ng damdamin ang isang eksperto, hahabulin ka ng ekspertong iyon, papatayin ka hanggang sa hindi ka na maglakas loob na lumabas ng lungsod. Ngunit hindi rin ito lubos na ligtas sa lungsod. Dahil may takdang oras sa lungsod. Kapag natapos na ang oras, direktang bubuwagan ka ng mga patakaran ng Primeval War Realm. Ang pangkat ni Franklin ay may kabuoang 6 na katao, 2 3rd Firmament Heavenly Emperors, at 4 na 2nd Firmament Heavenly Emperors. Pero kahit na sila ay mga 2nd Firmament Heavenly Emperor, sila rin ay mga tugatog ng pag-iral. Isang hakbang na lang ang layo nila para maging isang 3rd Firmament Heavenly Emperor. Pagdating sa labas ng lungsod, tiningnan nila si Mateo na parang isang malaking lobo na nakakita ng isang maliit na puting kuneho, at may mapaglarong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang batang ito ay talagang nanggaling sa labas ng lungsod. "Pang Yang, turuan mo itong nakababata nating kapatid kung paano kumilos ng maayos sa Cloud Aid City," sabi ni Franklin sa kanyang kasama. Ang kasama na nagngangalang Pang Yang ay may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha habang nakangiting sinabi, "Sige, ang pagtuturo sa mga baguhan ng ganitong bagay, masaya akong gawin ito. Batang lalaki, sa tingin mo ay napakagaling mo, kaya mong lumipat ng ranggo at homanin ang mga kalaban. Pero, bawat isa sa atin ay maaaring lumipat ng ranggo at lumaban sa labas. Kaya, pagkatapos mong mamatay, tandaan na itali ang iyong buntot at..." Boom! Hindi pa rin nawawala ang mga salita ni Pang Yang at patay na siya. Biglang sumabog si Mateo, ang bilis niya ay hindi moari. Hindi pa nakakapag-react ang lahat at si Pang Yang ay nakabalik na sa lugar ng muling pagsilang. Kalmado at kalmado ang itsura ni Mateo. Para bang may ginagawa siyang napaka-ordinaryo. Habang sa oras na ito, sunod-sunod na gininto ang teksto ng inscription ang pumasok sa kanyang katawan. Ito ang mga puntos sa Diyos ng digmaan. Casual na napatay ni Mateo si Pang Yang, at nakakuha siya ng 32 puntos ng Diyos ng digmaan. Ito lang ang kaunting puntos ng God of War. Ang hina-hina nyo. Sabi ni Mateo na may kaunting pagkadismaya. Hindi mataas ang ranggo ni Pang Yang, pero kumpara kay Mateo, napakataas nito. Nakuha niya ang 30% ng mga puntos ng Diyos ng digmaan ni Pang Yang, na nangangahulugang ang mga puntos ng Diyos ng digmaan ni Pang Yang ay nasa mababang 100s lamang. Sinasabi lang ni Mateo ang nasa isip niya, pero isa itong malaking insulto kay Franklin at sa iba pa.
Ang mababang puntos ng God of War ay nagpapahiwatig na mahina ang kanilang lakas. Sa totoo lang, hindi rin maituturing na mababa ang kanilang mga puntos sa Diyos ng Digmaan, lalo na si Franklin, na halos 10,000 ang kanyang ranggo. Pero kakaranas lang nila ng isang grupong paglipol at nawala ng maraming puntos ng God of War ng sabay-sabay. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit ito mukhang maliit. Malungkot ang tingin ni Franklin at nag-aalab ang kanyang damdamin sa hanggaring pumatay habang sinasabi niya, "Brat, hindi mo talaga sinunod ang mga patakaran at palihim na inatake si Pyongyang." Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa at sinabing, "Ang laban ay nangangahulugan ng laban. Ano ba ang problema sa napakaraming kalokohan? Isa pa, hindi ba't ang primeval war realm na ito ay isang lupain ng pagpatay? Hindi kaya kapag pumapatay ng tao, kailangan pa rin nating yumuko muna sa isa't isa at bumati." Hahaha. Isang bugzo ng tawanan ang narinig mula sa lahat ng paligid. Tunay ngang may katuturan ang sinabi ni Mateo. Nakita rin nila na masyadong mababa ang kaharian ni Mateo, kaya minamaliit nila ito. Kung hindi, bakit sila magiging madaldal sa kanya? Malamang, sa sandaling lumabas sila ng lungsod, silang anim ay sabay-sabay na aatake at kukubkuban si Mateo. Malamig ang tingin ni Franklin, at mahinang sinabi niya, "Sama-sama kayong sumalakay, patayin ninyo siya." Sush! 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 Nauubos na ang pasensya ni Franklin. Gusto niyang patayin ang lalaking ito, at iparamdam dito ang sarap ng sobrang sakit na sa puntong gusto na lang niyang mamatay. Sa Primeval War Realm, ang pagkamatay ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang proseso ng kamatayan. Ang prosesong iyon ay eksaktong kapareho ng sa totoong katawan. Maliban na lang, ang realidad ay ibang-iba sa kanyang inaakala. Nang mag-away sila, sa kanya natuklasan kung gaano kalakas ang lakas ni Mateo. 2,337. Tama iyan, ang mga mahuhulang batang ito ay pawang kahanga-hanga ang talento, ang kanilang pag-unawa sa batas ay napakalakas. Kaya nga nilang lumipat ng ranggo at lumaban. Nakakalungkot lang na ang kanilang lakas ay kulang pa rin kung ikukumpara sa mga powerhouse na may parehong ranggong divine race. Pero sino si Mateo? Noon, ang kanyang kaharian ay hindi kasing husay ng kay Divine Sonzin, ngunit nagawa niyang durugin ang kabilang partido. Ngayon, ang kanyang kaharian ay maihahambing sa isang Second Firmament Heavenly Emperor. Ngunit ang kapal ng kanyang banal na asensya ay hindi masukat kung gaano karaming beses na mas malakas kaysa sa isang Second Firmament Heavenly Emperor. Hindi rin ito nakababa kung ikukumpara sa isang Third Firmament Heavenly Emperor. Kahit hindi niya gamitin ang time freeze, ang ganitong uri ng divine ability na kayang sumuway sa langit, napakadali lang din itong harapin si Franklin at ang mga kasama niya. Mariing nilabanan ni Mateo ang atake ng dalawang tao mula kay Franklin. Isang suntok bawat isa, sa isang kisap mata, ay pinasabog niya ang 3 pang Second Firmament Heavenly Emperors. Hindi biro ang perpektong ikawalong transformasyon ng gininto ang katawan. Hindi mabilang ang mga powerhouse ng Heavenspan World para sa pagpapaganda ng katawan. Ngunit ang isang taong kayang linangin ang malalaman na katawan para maperpekto ang ranggo 8 ay kakaiba. Hindi sinaktan ni Franklin si Mateo ngunit nabigla ang kanilang mga sarili hanggang sa mag-iba ang kanilang sigla. Labis silang natakot nito. Ito na ba ang lakas mo para lumipat ng ranggo at lumaban? Mukhang hindi pa sapat ang mga ranggong nilulukso mo. Medyo nawawalang interes na sabi ni Mateo. Naisip pa rin niya kung gaano kalakas ang mga hindi mahuhulang anak na ito. Sa huli, sila pa rin ang pinakamahina. Siyempre, nararamdaman ni Mateo na napakalakas talaga ng lakas ni Franklin. Gamit ang kanilang lakas, kaya pa nilang tapatan ang mga Fourth Firmament Heavenly Emperor. Pero ano kaya? Ang kanilang tinatawag na jumping ranks ay nakatarget lamang sa mga pinaka-ordinaryong powerhouse ng Heavenly Emperor, iyon lang. Sa mga nakalaban na ni Mateo dati, sino ang hindi naging isang prodigy sa mga henyo? Ang ekspresyon ni Franklin ay walang kapantay na pangit. Kanina pa nila sinizermonen si Mateo, kaya naman isiniksik niya ang buntot niya sa pagitan ng kanyang mga hita at nagayos. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay talagang sinampal sa sobrang init. Tumakbo. Nakita ni Franklin na masama ang sitwasyon kaya tumalikod siya at tumakbo.
Malamig na sabi ni Mateo, huli na ang lahat. Nakita ko lang siyang sumuntok ng kamao, dala ang sunod-sunod na ungol ng dragon, at lumilipad sa ere. Tunay na lumilipis na kamay ng makalangit na dragon. Boom! Dalawang tao sa Franklin ang nakaramdam ng pagkalaglag ng kanilang mga puso at lumingon upang pigilan ito. Ngunit ang lakas ng suntok na ito ay lumampas na sa kanilang limitasyon. Matapos itong bahagyang labanan, direkta silang nalipol. Mula simula hanggang katapusan, isa lamang itong 12 beses na lumipas. Sa tabi, lahat ng hindi mahuhulang mga bata ay natigilan sa panunood. Ang mga taong medyo minamaliit si Mateo dati ay pakiramdam nila ay nag-aalab ang kanilang mga mukha ngayon. Pinuksa niya ang isang pangkat sa loob lamang ng ilang paghinga ng mag-isa. Paano? Paano siya naging ganito kalakas? Nakakatakot. Ang kanyang malalaman na katawan ay kayang makipaglaban ng malakas sa mga atake ng isang Third Firmament Heavenly Emperor. Maliban na lang. Maliban na lang kung siya ay nasa perpektong ranggo 8 gininto ang katawan. Langit na lampas sa langit. Laging may mas magaling. Siya ang langit na lampas sa langit. Siya ang taong laging mas magaling. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, dahan-daang pumasok si Mateo sa lungsod. Maganda pa rin ang mood ni Mateo nang makasalubong niya ang ilang taong nagsalita agad pagkarating niya. Dahil napatay niya ang 6 na tao, ang kanyang mga puntos sa Diyos ng digmaan ay tumaas na sa 247. Ang kanyang ranggo ay tumaas na rin sa ranggong 11,328 na tumaas ng mahigit 1,000 pwesto ng sabay-sabay. Samantala, sa oras na ito, si Franklin at ang iba pang mga bumalik sa punto ng muling pagsilang, ay pawang may mahirap itagang depresyon sa kanilang mga mukha. Sila ay muling nalipol. Kakabalik lang namin sa Cloud8 City, nalipol na naman sila. Dahil dito, napakalaki ng kanilang mga pagkalugi. Bumagsak ng husto ang ranggo ng ilang tao. Lalo na ang ilang Second Firmament Heavenly Emperors, halos bumagsak na ang mga ito. Sus Mariosep, pagkatapos kong mamatay noong huling beses, gumamit ako ng napakalaking pagsisikap bago nakapag-ipon ng 100 puntos ng God of War. Dahil dito, wala na ang lahat. Malungkot na sabi ni Pangyang. Pakiramdam niya ay may bukol sa dibdib niya na halos sumabog dahil sa sama ng loob. Isipin mong umaakyat ka ng bundok at sa wakas ay nakaakyat ka na sa kalagitnaan ng bundok. Sa huli, nadulas ang kamay mo at natamba ka ng mahigit kalahati. Isa pang pagkadulas at nahulog ka na sa panimulang punto. Sa oras ito, kaninong mod kaya ang maganda? May bahid ng takot si Franklin habang sinasabi niya, napakalakas ng punk na yan. Pakiramdam ko ay hindi niya inilabas ang tunay niyang lakas at madali niya tayong nalipol. Sa palagay ko, ang tunay niyang lakas ay malamang nasa loob ng 8,000. Gulat na gulat ang mga mukha ng lahat at sinabing, imposible yan, di ba? Sa loob ng 8,000, nasa middle stage First Firmament Heavenly Emperor powerhouses na yan. May seryosong ekspresyon si Franklin habang sinasabi, hindi isinasaalang-alang ang ibang bagay, dahil sa kanyang perpektong gintong katawan na nasa ika-8 ranggo lamang, walang problema sa pagiging nasa top 9,000. Kung itinatago pa rin niya ang kanyang lakas, tiyak na mapapasailalim siya sa top 8,000. Nang marinig iyon ng lahat, huminga sila ng malalim at nilamon ang malamig na hangin. May ngumiti ng mapait at nagtanong, bakit ba tayo napakamalas, na nakakaharap ng ganitong kapahamakan sa sandaling tayo ay nabuhay muli? Para lang bangungot ang lalaking ito, ayoko nang maalala pa. Kasama si Franklin, lahat ay may mapait na ngiti. Isa talaga itong alaala na hinding-hindi kayang maalala. Tunay na isang mahiwagang mundo. Ang daloy ng oras dito ay 100 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Nahuli ako ng 1 taon, ngunit sa totoo lang, 100 taon na ang lumipas sa lugar na ito. Sa mahigit 100 taon na panahon, natatakot ako na isang malaking grupo ng mga makapangyarihang nilalang ang lumitaw, hindi ba? Natuklasan ni Mateo na napakabagal ng daloy ng panahon sa Primeval War Realm. 1% lang ito ng nasa labas na mundo. Kung dito siya nag-cultivate, katumbas ito ng 100 taon niyang pag-cultivate sa labas ng mundo. Isa lamang itong paraiso ng paglilinang para kay Mateo.
Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, kung mauunawaan ko ang batas ng oras at makakalikha ng espasyo para sa mga powerhouse ng alchemy path ng Heavenly Eagle Bodhidharma upang makakuha ng kaliwanagan sa Tao, tiyak na lalakas ng husto ang kanilang lakas. Hindi ko lang alam kung may pagkakataon pa bang maunawaan ang batas ng oras dito o wala. Sa kasalukuyan, ang mga kapangyarihan ng landas ng alchemy ng sangkatauhan ay medyo walang silbi. Ang mga pinunong tao tulad ng Heavenly Emperor Profound Secrets ay walang pakialam sa pagkakaroon ng alchemy path. Dahil pakiramdam nila ay humina na ang landas ng alchemy at hindi magkakaroon ng gaanong epekto sa Doomsday Battle. Ngunit kung mayroong ilang mga tao na makakaintindi sa kapangyarihan ng batas at makakaintindi sa tunay na tableta ng Tao, ang landas ng alchemy ay muling makakamit ang kaluwalhatian nito, at magpapatakot sa banal na lahi. Habang iniisip ang mga bagay na ito, medyo nasasabik si Mateo. Pero di nagtagal, medyo nalungkot ulit siya. Napakahirap intindihin ang batas ng oras. Mas mahirap pa ito kaysa sa batas ng espasyo. Kahit nakapasok na siya sa pinto, hindi pa rin siya nakakahanap ng paraan para lalong mapabuti ang lahat hanggang ngayon. Kalimutan mo na yan. Mas mabuting huwag ka nang masyadong mag-isip. Mas makatotohanan ang makipagpalitan ng ilang kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor at lumabas para makakuha ng mga puntos ng God of War. Lahat ng pumasok sa Primeval War Realm ay pumasok ng paisa-isa. Hindi madala ang lahat ng kayamanan sa kanilang mga katawan. Kung gusto mong gumamit ng mga kayamanan sa Primeval War Realm, maaari ka lamang makipagpalitan ng mga puntos sa God of War. Mayroong Spirit Treasure Hall, Medicinal Pill Hall, at iba pa sa lungsod. Lahat ng mga ito ay maaaring ipagpalit gamit ang mga puntos ng God of War. Kaya naman, ang mga puntos sa Diyos ng Digmaan ay napakahalaga sa Primeval War Realm. Ginoo, paano po ako makakatulong sa inyo? Pumasok si Mateo sa Spirit Treasure Hall at isang kaakit-akit na babaeng nakapula ang lumapit para salubungin siya. Kailangan ko ng espada, sabi ni Mateo. Maliwanag na ngumiti ang babaeng nakapula at sinabing, Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Dinala niya si Mateo sa isang lugar na tinatawag na Sword Pavilion. May iba't ibang uri ng espada na nakalagay sa loob, nakasisilaw ang hanay. Ngumiti ang babaeng nakapula at sinabing, Ginoo, mayroong 10,000 espada sa lahat ng uri ng estilo sa loob ng Sword Pavilion. Malaya kayong pumili. Tumanggaw si Mateo at casual na umikot ng isang ikot at hindi mapigil ang huminga ng malalim. Ang mahal ng mga espadang ito. Ang humigit kumulang 200 God of War points na nakuha niya ay halos hindi kayang bumili ng 12. Higit sa lahat, walang mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean dito. Iyan. Mayroon ba kayong mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean dito? Medyo nahihiyang tanong ni Mateo. 2,338. Nanlamig ang ekspresyon ng babaeng nakapula habang sinasabi, yaman ng espiritu ng mga Empyrean. Ginoo, pinagtatawanan mo ba ang babaeng ito? May ilang martial artist pa rin na bumibili ng mga espada sa Sword Pavilion ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi nila maiwasang mapatingin sa gilid na may mga nanunuyang mukha. Ang mga nakapasok sa Primeval War Realm ay pawang mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Walang sino man ang gagamit ng mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean. Humingi agad ng mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean ang lalaking ito pagkabukan niya ng bibig. Sanay na siyang maging mahirap, di ba? Pero seryosong tanong ni Mateo, hindi ko pinagtatawanan si Miss. Seryoso ako. Alin man dito, ang mga espada rito ay pawang gawa sa enerhiya at mga batas. Dahil kaya nitong lumikha ng mga kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, kaya rin nitong lumikha ng mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean, hindi ba? Nang makitang tila hindi peke ang ekspresyon ni Mateo, nakasimangot na sabi ng babaeng nakapula, pwede. Wala pa namang nakabili ng mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean noon. Isa pa, ginagamit mo ang mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean para harapin ang mga emperador sa langit, hindi ba't biro lang ito? Sa tabi, isang matipunong lalaki ang nanunuyang nagsabi, Haha, Miss Redleaf, hindi mo pa ba masabi?
Malinaw na mahirap ang batang ito na hindi kayang kumuha ng mga puntos ng God of War para makabili ng mga kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Walang pakialam si Mateo at Tumango, tama, kara-rating ko lang ngayon at hindi ko kayang mag-alis ng napakaraming puntos ng Diyos ng digmaan. Kaya, maaari ko lang itong palitan ng mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean. Naliwanagan si Redleaf at sinabing, ganito ha, kung gayon ay maaari kang lumabas ng lungsod upang manghuli ng mababangas na halimaw at makakuha ng mga puntos ng Diyos ng digmaan. Sa pamamagitan ng pangangaso sa mga pinakamababang grado ng Azure Light Beast, ang perang natipid ay maaari pa ring gamitin upang bumili ng kayamanan ng espiritu ng Emperador sa langit. Ang mga Azure Light Beast ay isa sa pinakamababang antas ng mababangas na halimaw sa Primeval War Realm. Medyo mahina ang kanilang lakas, ngunit ang mga puntos ng Diyos ng digmaan na nakukuha nito mula sa pangangaso ay kaawa-awa ring maliit. Sa bawat 100 Azure Light Beast na mapapatay ay makakakuha lamang ng isang God of War point. Gayunpaman, ang mga Azure Light Beast ay hindi pala ganoon kadaling patayin gaya ng sinabi ni Redleaf. Lumilitaw sila ng grupo-grupo at kadalasang nagtutulungan ng daan-daan o libo-libo. Bukod pa rito, ang tinatawag na mahina ay maituturing lamang na relatibong pananaw. Kahit na ang Azure Light Beast pa rin iyon, ang kanilang lakas ay mas malakas pa rin ng malaki kaysa sa mga ordinaryong First Firmament Heavenly Emperor. Para sa mga martial artist na mas mahina, ang pagnanais na makakuha ng sapat na puntos mula sa God of War ay hindi madali. Haha, Miss Redleaf, hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Isa lamang itong batang Second Firmament Heavenly Emperor. Gusto niyang makuha ang mga puntos ng Diyos ng digmaan para sa isang kayamanan ng espiritu ng Emperador sa langit, sino ang nakakaalam kung ilang taon pa ang kailangan niyang hintayin. Muling pang-uuyam ng matipunong lalaking iyon. Kumunat ang noo ni Mateo, at sumulyap sa matipunong lalaking iyon. Sino ang mag-aakala na ang matipunong lalaking iyon ay tumitig at nagbabanta, ano, bata? Hindi ka kumbinsido. Tumitig ka pa. Naniniwala ka ba na papatayin kita tuwing makikita kita? Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, magaling, natatandaan na kita. Nang marinig ng matipunong lalaki ang mga sinabi ni Mateo, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas habang sinasabi, haha, takot na takot talaga ako. Narinig niyo ba yun, naalala niya ako. Batang lalaki, kung gayon naalala mo ang pangalan ko, Kyler. Ang pangalang ito ay magiging bangungot mo sa Primeval War Realm. Tapos na. Malamang hindi kilala ng batang ito kung sino si Kyler, di ba? Hindi takot sa tigre ang batang guya. Si Kyler ay isang sikat na hari ng demonyo. Bukod pa rito, mahilig siyang manggulo at nakapatay na siya hanggang sa maraming mga batang hindi mahuhulaan ang hindi na maglakas loob na lumabas ng lungsod. Isa siyang powerhouse ng Fourth Firmament Heavenly Emperor. Sinasabing umabot na sa top 8,000 ang ranking niya. Nang makita ng lahat ang hindi kumbinsidong anyo ni Mateo, hindi mapigilan ng bawat isa sa kanila ang palihim na umiling. Dapat maging mas simple ang mga baguhan, hindi nila kayang pukawin ang lahat. Pero tumango si Mateo at sinabing, Kyler, man, natatandaan ko ang pangalang ito. Sa panahong ito, hindi ka na lumalabas ng lungsod. Napakadelikado. Nandilim ang mukha ni Kyler, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, magaling, bastos. Hindi pa gaanong maraming tao ang nangahas na kausapin ako ng ganito sa Cloud 8 seed na ito. Para gantimpalaan ang iyong katapangan, panganginigan ko ang iyong banal na kaluluwa. Pero hindi na siya pinansin ni Mateo at humarap kay Redleaf at sinabing, hindi naintindihan ni Miss. Hindi lang isang espada ang gusto ni Crosswell na ito, kundi 1,012 espada. Bukod pa rito, kailangan ko ng 12 kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Gulat na gulat ang mukha ni Redleaf at sinabing, kaka-rating mo lang ngayon at ang dami mo ng God of War points. Ang iba, kasama na si Kyler, ay pawang may kaina-hinalang mga mukha. Malinaw na hindi nila inakala na may ganitong lakas si Mateo. Hey! Ang yabang mo. Ikaw, isang baguhan, ay kaya mong magkaroon ng napakaraming puntos sa Diyos ng digmaan. Sabi ni Kyler nang may hindi makapaniwalang tingin.
Hindi siya pinansin ni Mateo at nagkibit-balikat habang sinasabi kay Redleaf, hindi magsasawa itong si Croswell hanggat hindi ako pupunta at magtatawanan kay Miss Redleaf. Gayunpaman, mayroon na lang akong 247 God of War points, ang natitirang 7 God of War points, ang paggamit nito para ipagpalit sa 1,000 sa mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean ay dapat sapat na, hindi ba? Naisip nga ni Mateo. Kung tutuusin, ang mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean ay walang kwenta sa lugar na ito dahil halos wala na silang kwenta. Bukod kay Mateo, wala nang ibang interesado. Bamukha ng malaki ang mapusyaw na labi ni Redleaf, hindi niya maisara ng matagal ang kanyang bibig. Ngayon lang siya nakarating sa Primeval War Realm, at nakakuha na siya ng 247 God of War points. Hindi madaling makuha ang mga puntos ng God of War, lalo na sa isang martial artist na mukhang napakahina tulad ni Mateo. Sabi ni Redleaf, "Sir, baka hindi nyo alam ang ibig sabihin ng God of War points, di ba? 247 God of War points, para sa maraming tao, inaabot ng mahigit 10 taon bago makuha yan." Pakiramdam niya ay masyadong sayang ang paggastos ni Mateo ng mga puntos ng God of War ng ganito. Isa lamang alibughang anak. Hindi lang siya, pati na rin ang ibang martial artists na naroon ay ganoon din ang naisip. Pero hindi naglakas loob si Mateo. Tiningnan niya si Kyler at sinabing, "Ayos lang. Pagkatapos maubos ang mga iyon, may darating pa ring magbibigay sa akin ng higit pa." Sa kanyang puso, itinuring na niya si Kyler bilang isang makinang pang-withdraw ng pera. Nandilim ang mukha ni Kyler, at lalong lumakas ang galit sa kanyang puso. Nakapagdesisyon na siya na huwag nang umalis muli sa lungsod ang lalaking ito. Nang makita ni Redleaf na hindi niya mahikayat si Mateo, ang tanging nasabi niya ay, "Sige." Dahil iginiit ni Sir na gawin iyon, kung gayon ang 1,000 sa mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean, bibilangin ko ito bilang 5 puntos ng Diyos ng Digmaan. Ito ay may kabuoang 245 puntos ng Diyos ng Digmaan, Ginoo, bayaran mo ang bayarin. Tumango si Mateo at sumunod kay Redleaf at nakarating sa harap ng isang jade plate. Inilapat niya ang kanyang palad dito, isang gininto ang ron ang hinugot palabas ng kanyang katawan, papasok sa jade plate. Ang kanyang mga puntos sa Diyos ng Digmaan ay agad na natira na lamang at 2 kaawa-awang puntos. At ang kanyang ranggo ay agad ding bumaba sa huling pwesto. Dahil sa laki ng binayarang puntos ni Mateo para sa God of War, hindi napigilan ng lahat na mamangha. Pero mas lalo patuloy akong nakaramdam na masyadong aliberga ang lalaking ito. Ang 10 taon na God of War points ng ibang tao, naubos niya agad. Bukod pa riyan, napakaraming kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor ang binili niya, ano pa ang silbi nito? Kinuha ni Mateo ang mga espada at agad na nasiyahan. Sa pamamagitan ng pormasayon ng espada, mas lalakas ang kanyang lakas. Pero may sarili siyang mga plano. Plano niyang unti-unting ipagpalit ang libo-libong kayamanan ng espiritu ng Empyrean sa lahat ng kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Sa oras na iyon, ang lakas ng kanyang pormasayon ng espada ay magiging lubhang nakakatakot. Napakahirap talaga itong mapagtanto sa labas. Tutal, napakabihira ng mga kayamanang espiritu ng Heavenly Emperor sa labas ng mundo. Ang pagnanais na mangolekta ng 1,000 espada ay napakahirap. Hindi pa kayang gawin ni Mateo ang pagpatay ng mga tao at pagsamsam ng mga kayamanan. Pero sa Primeval War Realm na ito, napakadaling gawin iyon. Ang mga kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor dito ay binubuo lamang ng enerhiya at mga batas. Walang limitasyon ang mga ito. Kung tungkol naman sa mga puntos ng God of War, wala siyang pakialam. Hanggat sapat ang lakas niya, matatakot pa rin ba siya na walang mga puntos ng Diyos ng Digmaan? Hindi ba't may mga puntos ng God of War na agad na ibibigay? 2,339. Itinabi ni Mateo ang espada at dahan-daang naglakad palabas ng lungsod. Sinundan siya ni Kyler mula sa malayo, ngunit maingat siyang naglakad, na parang takot na gulatin si Mateo. Matagal na itong natuklasan ni Mateo, ngunit hindi na siya makapaghintay na sumunod ang kabilang panig. Kulang na kulang siya sa God of War points ngayon.
Kung alam lang ng iba ang plano ni Mateo, tiyak na pagagalitin siya nito dahil sa pagiging aliberga. Kunin mo na lang ang pinakamababang uri ng Heavenly Emperor Spirit Treasure para makalkula ito. Ang 1,000 espada ay nangangailangan din ng 10,000 God of War points. Ang mga puntos ng Diyos ng digmaan na ito ay sapat na para umabot sa ranggo sa loob ng 3,000. Ginamit lang pala ito ng lalaking ito para bumili ng mga espada. Hey! May magandang palabas na dapat panoorin. Nasaktan si Kyler ng baguhang batang iyon. Plano ni Kyler na hanapin siya para gumanti. Kawawa naman ang batang ito, mukhang hindi pa nahahalate na may sumusunod sa kanya. Sa gitna ng karamihan, bahagyang gumalaw ang mga tainga ni Franklin nang marinig ang balitang ito. Lalo na ang bagong dating na batang yan, ang ilang salitang ito, agad na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Nang magtanong, may isang alibughang anak na gumastos ng mahigit 200 puntos at bumili ng 1,000 para sa mga espada sa Spirit Treasure Hall. Nang marinig ni Franklin, hindi ba't si Mateo ito? Kalimutan mo na ang pagpatay niya sa atin, siya rin ang nag-udyok kay Kyler. Naguguluhan na sabi ni Franklin. Hey, si Kyler ay isang makapangyarihang tao na nasa ranggong 8,000. Siguradong patay na ang punk na yan sa pagkakataong ito. Boss, sabay-sabay tayong tumingin. Nasa sabik na sabi ni Pang Yang. Sige. Hindi napigilan ng 6 na magkakapatid ang kanilang kuryosidad at sumunod din. Pagkatapos umalis ni Mateo sa lungsod, tumungo siya sa ilang. Bago pa man siya makalayo ng husto, may isang figure na hamarang sa kanyang daan, si Kyler pala iyon. Tumingin si Kyler kay Mateo nang may pagtataka at sinabing, Brat, ang lakas talaga ng loob mong umalis ng lungsod ng ganito kabilas. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi ako aalis ng lungsod, paano mo ako bibigyan ng mga puntos ng Diyos ng digmaan? Tumawa ng malakas si Kyler at sinabing, ang mga nang-ahas na magsalita sa akin ng ganito ay mga patay na. Puro kalokohan, hindi magtatagal, magdududa ka sa buhay. Papatayin kita hanggang sa hindi ka maglakas loob na umalis sa lungsod. Walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, oh, ano pa ang hinihintay mo, dalhin mo na. Ang pagiging walang pakialam ni Mateo ay nagdulot ng matinding galit sa puso ni Kyler. Sumanghel siya ng malamig, at biglang sumulpat ang kanyang figure. Isang nakakagulat na aura ang biglang sumiklab. Kasabay nito, ang 4 na kapangyarihan ng mga batas ay nagdagdag ng ningning at kagandahan sa isa't isa, na umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Isang makapangyarihang nilalang na pinagsanib ang 4 na kapangyarihan ng batas. Ang pagiging arrogant ni Kyler ay tunay ngang mayabang. Nakakita na si Mateo ng napakaraming henyo ngunit ngayon lang siya nakakilala ng isang henyo na nagsanib ng 4 na uri ng batas. Bukod pa rito, dahil sa kapangyarihan ng mga batas na pinagsama ni Kyler, ang kanilang mga kaharian ay pawang napakataas, umaabot na sa antas ng ranggo 8. Kailangang malaman ng isa, na sa bawat karagdagang kapangyarihan ng batas ay nagsasanib, ang kahirapan ay lalong tumataas. Ang pagsasama ng 3 uri ay maituturing ng isang henyo sa mga henyo. Ngunit pinagsanib ni Kyler ang 4 na uri, ang ganitong uri ng talento ay labis ng kasuklam-suklam. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Mateo kung ano ang tinatawag na isang batang hindi mahuhulaan. Dahil may talentong tulad ni Kyler, ang pagtalon sa hanay sa labanan ay kasing dali lang ng pagkain at pag-inom. Sok. Naiinggit talaga ako sa talento ni Kyler. Mukhang bastos at walang katwiran ang lalaking ito, pero sa totoo lang, napakatalino niya. Ang kanyang sword daw ay pinaghalo ng hangin, apoy, at tubig, 3 uri ng kapangyarihan ng batas. Hindi mapaglabanan ang kapangyarihang ito. Akala ng batang iyon ay isa siyang henyo, pero paano niya malalaman ang kakila-kilabot ng primeval war realm na ito? Nang makita ng grupo ng mga henyo ang pagkilos ni Kyler, bawat isa sa kanila ay labis na nainggit. Lahat sila ay mga henyo rin. Pero kumpara kay Kyler, mas mababa pa sila sa pagiging basura. Hahaha. Puro kalokohan, pinagsisisihan mo na ba ito ngayon? Pero, wala ka ng pagkakataon. Nang makita ni Kyler ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Mateo, hindi niya maiwasang matuwa. Sobrang na-appreciate niya ang ganitong ekspresyon.
Hindi napigilan ni Mateo ang umiling at ngumiti nang marinig niya ito. Sabi niya, pagsisisi. Walang ganoong salita sa diksyonaryo ko. Humph! Walang ingat at bulag na batang yan, pumunta ka sa impyerno. Umungol ng malakas si Kyler at itinaas ang kanyang espada, saka sumugod palapit. Sandaling naghalo ang enerhiya ng espada sa iba pang tatlong uri ng kapangyarihan ng mga batas. Hindi mapaglabanan ang kapangyarihan nito. Kumikinang ang gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo. Isang kamangha-manghang dragon ang katulad na sumikat sa kalangitan. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, umasa si Mateo sa kanyang matipunong katawan para makipaglaban kay Kyler. Sa ilang, dalawang figure ang nag-cross, naglalaban hanggang sa yumanig ang lupa at umuga ang mga bundok. Habang lumalaban si Kyler, lalo siyang nababahala. Umasa si Mateo sa kanyang matipunong katawan para makipaglaban sa kanya hanggang sa maglaban sila. Pinagsama niya ang apat na uri ng kapangyarihan ng mga batas at wala talaga siyang nagawa kay Mateo. Kailangang malaman ng isa, kahit sa Primeval War Realm, isa siyang nilalang na tumatalon sa hanay ng mga sundalo para sa labanan. Akala ng lahat ay malapit na sa ranggo 8,000 ang kanyang ranggo, ngunit ang totoo, tumaas na ang kanyang ranggo sa humigit kumulang 6,900. Pero wala talaga siyang magawa sa isang batang walang muwang na taga Second Firmament Heavenly Emperor. Ang batang ito ay may perpektong gintong pangangatawan na nasa ranggong ika-8 ranggo. Isa pa, kabilang siya sa lahi ng dragon. Paano niya nalaman na si Mateo ay isang nilalang na nakakuha ng Divine Steel Injecting Spirit, isang kandidato para sa ninuno ng Dragon Clan? Ang lahi ng dragon ay lubos na may talento, ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa mga taong may parehong antas. Natural na makakalaban ng mga piling tao ang mga piling dragon. At ang talento ni Mateo ay nasa tuktok ng piramide sa lahi ng mga dragon. Kasama ang kahangahangang lakas ng katawan ng nasa ranggong ika-8 ginto, ang pakikipaglaban sa kanya para sa tabla ay hindi naman kakaiba. Ang mga henyo na pumunta para manood ng labanan ay matagal nang natulala sa gulat mula sa panunood. May mga taong nakakita na ng 6 na tao bago pa man ang laban ni Mateo kay Franklin at alam na nila ang tungkol sa kanyang husay. Pero hindi nila alam na si Mateo pala ay napakalakas. Ang 6 na tao ni Franklin ay hindi kapantay ni Kyler. Kahit papagsamahin silang 6, hindi pa rin ito sapat na karapat-dapat para magdala ng sapatos para kay Kyler. Pero nakipaglaban talaga si Mateo hanggang sa tabla ang laban nila. Saan nga ba nanggaling ang kakaibang batang to? Ang lakas niya talaga. Kaya niyang makipaglaban kay Kyler hanggang sa maging tabla. Hindi ba't ibig sabihin noon ay kaya nang umabot sa 8,000 ang ranggo ng lakas niya? Isang batang Second Firmament Heavenly Emperor na nasa loob pala ng 8,000 ang ranggo, hindi ko talaga kayang isipin. Sa Primeval War Realm, ang pagtalon sa ranggo at pakikipaglaban ay isang napakamapagpakasasa na pag-uugali. Dahil napakarami ng mga henyo rito. Sa kasamaang palad, si Kyler ay ganoon kamagarbo. Pero ngayon, ang makapangyarihang Kyler ay talagang natalo at nilabanan ng isang tao. Paanong hindi magugulat ang mga henyong ito? Ibig sabihin din nito na ang kanilang mga tinatawag na henyo, ang tinatawag na hindi mahuhulaan na mga aura, ay hindi dapat banggitin sa harap ni Mateo. Nagngingit-ngit si Kyler at galit na sinabi, "Punk, isipin mong nagkamali ako sa paghatol. Ang lakas mo nga, pero nahihirapan ka pa ring makatakas sa kamatayan ngayon." Bigla, ang kanyang figure ay biglang umatras. Kasabay nito, ang espada, hangin, apoy, tubig, 4 na uri ng kapangyarihan ng mga batas sa kanyang katawan, ay nagsimulang umikot ayon sa kung anong uri ng patakaran. Biglang nagwala ang langit at lupa hanggang sa manyobrahin niya ang kanyang kapangyarihan sa mga batas. Nabalot ng takot ang puso ng lahat, alam nilang maglalabas ng isang malaking galaw si Kyler. Ang galaw na ito, napakakaunting tao ang makakapilit na alisin ito sa kanya. Pero nagawa ito ni Mateo. Para mapilitan akong gamitin ang galaw na ito, dapat ay maipagmalaki mo na. Heavenly daw Combined Spirit Sword. Isang espadang nabutas, nag-iba ang kulay ng langit at lupa. Walang kapantay ang talas ng espadang ito. Maliban na lang, may bahid ng paghamak na makikita sa mukha ni Mateo, at maaaring muling manginig ang dragon sa kanyang katawan.
Sa likuran niya, biglang lumitaw ang espiritu ng isang tunay na dragon na walang kapantay ang katatagan. Para itong isang tunay na dragon na bumababa sa mundo. Ereheng dragon na nangingibabaw sa kalawakan. 2,340. Tinanaw ng espiritu ng tunay na dragon ang mundo mula sa itaas ng kalawakan, ipinapakita ang paghamak sa lahat ng bagay sa mundo. Ang ganoong klase ng pagiging dominante ang nagdala sa mundo sa harap niya. Paglabas ng isang hakbang, nagulat ang mundo. Boom! Nagunaw ang mga burol at nayanig ang lupa. Nanginig ang kawalan. Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng lahat. Ang lakas ng dalawang taong ito ay talagang nakakatakot. Ang pagbangga ng mga pangunahing galaw na ito ay talagang pantay na nagtugma. Tunay na kahanga-hanga ang lakas ni Kyler, habang ang likas na divine ability ni Mateo ay isang napakahusay na pag-iral kahit sa Dragon Clan. Ngunit ang totoo ay tabla lang ang naging laban nila ni Kyler. Ang lakas ng isang batang hindi mahuhulaan ay ipinakita ng lubusan kay Kyler, ang kanyang kagandahan at anyo. Gayunpaman, ang pagkagulat ng lahat ay dahil kay Mateo. Napakasimple lang ng dahilan. Natalo si Kyler. Nakipaglaban ang ikalawang emperador ng langit na si Mateo at ang ikaapat na emperador ng langit na si Kyler. Sapat na ito para mabigla sila. Nakakatakot talaga ang likas na divine ability na ito. Sa parehong rango, sino kaya ang makakatapat niya? Isa itong likas na banal na kakayahan na may special attribute, isa iyan sa mga pinakadakilang likas na banal na kakayahan. Malamang, isa rin itong nangunang pag-iral sa Dragon Clan. Sinabi pa nga ni Kyler na papatayin niya ang batang ito hanggang sa hindi maglakas loob na umalis ng lungsod. Kung titingnan mo ngayon, biro lang talaga. Kung titingnan mo ng ganito, ang bagong dating na batang ito, ang lakas niya ay dapat nasa pinakamababang rango sa loob ng 8,000. Habang ang lahat ay napasigaw sa pagkamangha, biglang sumuka si Kyler ng isang subo ng sariwang dugo ng walang tigil, ang kanyang figure ay lumipad paatras. Sa gitna ng pagtatalo ng dalawang tao, sa wakas ay si Kyler pa rin ang natalo. Ang ganitong uri ng konfrontasyon ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa mga martial artist mismo sa simula pa lang. Totoo ngang kahanga-hanga si Kyler, pero paano siya magiging kasing lakas ng katawan ni Mateo? Sa mga pagkakataong hindi gaanong malaki ang pagkakaiba ng kanilang lakas, halos tiyak na mananalo ang mga body refining martial artist. Nang makakuha ng momentum si Mateo sa isang galaw, agad niya itong hinabol. Mabilis siyang humabol at marahas na sumugod. Malubhang nasugatan si Kyler. Kaya paano niya makakayanan ang bagbog na ito? Sa ilang suntok, halos mawalan na siya ng hininga. Hindi mapigilan ng lahat na matakot habang nanunood. Ang bangis talaga ng batang ito kapag gumagawa ng kilos. Pero sa lugar na ito, lahat ay umiiral para sa mga puntos ng God of War, hindi sapat ang hindi pagiging malapot. Huho, salamat sa mga puntos mo para sa Diyos ng digmaan. Tumingin si Mateo sa halos patay na si Kyler at sinabing may magaan na ngiti. Hinihingal na sabi ni Kyler, "Bro, huwag tumakbo kung kaya mo. Pagkatapos kong makabawi, hahanapin kita para gumanti." Natalo siya at hindi kumbinsido. Malinaw na hindi mas mahina ang kanyang lakas kaysa kay Mateo, ngunit umasa si Mateo sa kalamangan ng kanyang katawan upang talunin siya. Bukod pa rito, gamit ang kanyang mga puntos sa Diyos ng digmaan, kapag namatay siya ng isang beses, magiging napakalaki ng mawawala. Hindi niya kayang tanggapin ang insultong ito. Bahagyang napangiti si Mateo sa kanyang puso at labis na nasiyahan sa reaksyon ni Kyler. Hanggat ginagamit niya ang porma sayo ng espada, ang pagpuksa kay Kyler ay magiging napakadali lang. Ang pagsasama-sama ng apat na uri ng kapangyarihan ng mga batas ay tunay ngang makapangyarihan. Ngunit gaano man kalakas, maaari ba itong maging mas malakas kaysa sa kombinasyon ng dalawang dakilang kapangyarihang pinagmulan? Pero bakit niya kinailangang gamitin ang kanyang lakas at maglunsad ng isang pakikibaka na may bahid ng buhay at kamatayan kay Kyler? Ginawa niya iyon para maramdaman ni Kyler na ayaw niyang sumuko. Ito ay para mapalabas si Kyler para maghiganti. Sa ganitong paraan, may pagpapatuloy niya ang pandarambong sa mga puntos ng God of War. Hindi ba niya ito papatayin hanggat hindi pa ito nangangahas na lumabas? Sige, papatayin kita hanggang sa hindi ka na maglakas loob na lumabas.
Bukod pa rito, alam ni Mateo na tiyak na hindi lalabas ng mag-isa si Kyler sa pagkakataong ito. Tiyak na makakahanap siya ng katulong. Noong mga panahong iyon, hehe. Nahulaan na ng kasalukuyang Mateo ang mabilis na pagtaas ng mga puntos sa eksena ng God of War. Sige, hihintayin kita rito. Mahinahong sabi ni Mateo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kasabay ng isang malakas na suntok ay tinapos niya si Kyler. Sunod-sunod na kumpol ng mga rune ang pumasok sa katawan ni Mateo, at hindi napigilan ni Mateo ang pagkislap ng mga mata. Ang daming puntos ng Diyos ng digmaan. Dahil ang ranggo ni Mateo ay mahigit 12,000 lamang, ngunit ang ranggo ni Kyler ay nasa humigit kumulang 7,000. Dahil sa malaking pagkakaibang ito, nakuha ni Mateo ang 40% ng God of War points ng kabilang panig. Sa ngayon, mayroon ng 1,480 puntos si Mateo sa kanya. At ang kanyang ranggo ay tumaas na rin sa ranggong 8,941. Maging si Mateo mismo ay nagulat din sa mga puntos. Sok, ang galing talaga. Bulalas ni Mateo. Tunay na magiging tycoon sa isang iglap. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Mateo, lahat ay labis na naiinggit sa kanilang mga puso. Alam nilang tiyak na nakakuha si Mateo ng malaking halaga ng God of War points. Sa Primeval War realm na ito, mas malakas ang napatay na kalaban, mas maraming puntos ang makukuha ng God of War. Ngunit sa loob ng 100 taon na ito, ang mga ranggo ay medyo matatag na talaga. Ang kagustuhang tumalo ng ilang libong lugar para patayin ang kalaban sa unahan ay isang kalokohan lamang. Pero napatay ni Mateo ang kakilakilabot na si Kyler ng ganoon lang at nakaagaw ng napakaraming puntos ng Diyos ng digmaan na parang pagbunot ng ngipin sa bibig ng tigre. Gayunpaman, si Mateo ay kasalukuyang kalmadong nagmumuni-muni at talagang hinihintay ang paglabas ni Kyler. Ito ay labis na ikinagulat ng maraming tao. Tanga ba ang batang ito? Kayang akala niya talaga ay makikipaglaban si Kyler sa kanya ng one-on-one. Binata, bilasan mo at umalis ka. May kaibigan si Kyler sa lungsod na nagngangalang Moran. Ang lakas niya ay mas malakas pa sa kanya. Mamatay ka na lang kung nandito ka. Isang mabait na tao ang lumapit para hikayatin siya. Oo nga, bata. Huwag kang masyadong sakam. Ang paghihintay mo sa kanya rito ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Napatingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, maraming salamat sa babala ng lahat, pero itong sinabi ni Croswell na hintayin ko siya, hindi ko babawiin ang sinabi ko at maghihintay ako rito para sa pagdating niya. Nang makita ng lahat na hindi nakinig si Mateo sa payo, hindi nila napigil ang umiling at bumantong hininga. Napakatigas talaga ng ulo ng batang ito. Walang silbi kahit malakas siya, nakakatakot ang pagiging walang utak. Maliban na lang, si Franklin sa karamihan ay abala sa pag-iisip. Hindi ko talaga inaasahan na ganito pala kalakas ang batang ito. Pero, hehe, isa siyang tanga, para maghintay pa rito sa pagbabalik ni Kyler. Sabi ni Pyongyang. Pero sumimangot si Franklin at sinabing, hindi ba kayo nakakapagtaka? Lahat ay napabalik, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Anong kakaiba doon? Magkapantay ang batang ito at si Kyler. Kung ay dadagdag pa si Moran, siguradong patay na ang batang ito. Oo. Malakas ang kanyang matipunong katawan, pero hindi rin mahina ang lakas ni Kyler. Kung hindi siya aalis ngayon, para na rin siyang naghahanap ng kamatayan. Pero umiling si Franklin at sinabing, nabalitaan kong ginamit niya raw lahat ng puntos ng Diyos ng digmaan na inagaw niya sa atin para bumili ng mga espada. Isa pa, bumili siya ng mahigit 1,000. Pero nakita niyo na ba siyang naghugat ng espada? Pinabayaan ng karamihan ang problemang ito. Hindi naman sa sinasadya nilang baliwalain ito, kundi ang lakas sa pakikipaglaban na ipinakita ni Mateo ang dahilan kung bakit sila lubos na naniwala sa lakas ni Mateo. Pakiramdam nila ang pinakamalakas na trump card ni Mateo ay ang perpektong rank 8 golden body. Umasa si Mateo sa perpektong rango 8 at kaya nang talunin ang Kyler na pinagsanib ang 4 na uri ng kapangyarihan ng mga batas. Makikita kung gaano siya kapangahas. Kung gayon, kailangan pa ba niya ng ibang paraan? Pero naisip ni Franklin ang tanong na ito.
Hindi niya alam kung gaano kalakas ang sword arts ni Mateo, pero sa Primeval War realm na ito, tiyak na walang taong sapat na hanggal na gagastusin ang lahat ng God of War points para lang bumili ng walang kwentang bagay. Hindi napigilan ng mga tagasunod ni Franklin ang mamangha, at natuklasan din nila ang isyong ito ngayon. Pero ngumiti si Franklin ng kakaiba at sinabing, medyo nagtataka ako ngayon kung gaano kalakas ang kanyang sword arts. Pagkalipas ng isang oras, dalawang figure ang lumabas mula sa lungsod na may sigaw ng alulong at agad na dumating. Ang dalawang taong ito ay sina Kyler at ang kaibigan niyang si Moran. Hinaranggan ng dalawang tao, isa sa harap at isa sa likod, ang lahat ng daanan ng pag-atres ni Mateo. Tumingin si Kyler kay Mateo at sinabing malakas na tumatawa, "Punk, tinutupad mo talaga ang mga pangako mo na maghintay ka pa rito para mamatay. Hahaha. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."